Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1921 hanggang 1930. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Tang Wulan ay ganap na naging siyam na kulay, at ang hininga ng Diyos ng Dragon ay tumagos sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, ito ay naging batis ng siyam na kulay at dumiretso sa kalaliman na banal na monarko. Ang Abyss Sage ay ngumiti ng walang pakialam, tapusin na natin ito. Gaya ng sinabi niya, ang Heavenly Sage Rift sa kanyang kamay ay nakaturo pasulong. Biglang, lahat ng abyssal na nilalang ay biglang sumugod patungo sa gilid ng tao na parang isang bundok na sumipol ng tsunami. Sunog. Ang magic pen na si Daoluo Yuguanzi na nasa headquarters ay halos mag-utos sa isang hysterical na boses. Napakabilis ng lahat ng pagbabago. Noong ginamit ni Tang Wulan at Guyana ang Dragon God Transformation, nang isipin ng lahat na maayos na ang kabuuang sitwasyon, nangyari ang gayong subversibong pagbabago. Ang lahat ng pagsisikap ay tila naglaho sa sandaling iyon. At ang haharapin nila ay isang mas nakakatakot at hindi maarak na pag-iral. Marahil, wala silang masyadong maraming pagkakataon para sa labanang ito, ngunit tulad ng sinabi ni Tang Wulan, gagawin nila ang lahat ng kanilang kontribusyon sa pagbabantay sa Daoluo. Sa di kalayuan, muling sumiklab ang artillery fire ng tatlong malalaking fleets, at ang mga posisyon, kabilang ang soul-guided fighter sa himpapawid, ang infrasonic aircraft, at ang powerhouses ng Blood God Legion, ay itinapon lahat sa larangan ng digmaan sa isang iglap. Ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, ito rin ay isang labanan ng mga lahi, isang panig lamang ang maaaring magkaroon ng huling halakhak. Ang siyam na kulay na streamer ay naging bahaghari na nakakasira ng langit sa hangin, halos kaagad sa harap ng Abyss Sovereign. Ang Trident of the Sea God ay tumusok mula sa kamay ni Tang Wulan, at libu-libong sinag ng liwanag ang namuo, na naging pinakamaningning na kinang. Nakatayo lang doon ang Abyss Sage habang ang kanyang kaliwang kamay ay nasa likod niya, at siya ay nagwalas palabas ng bangin kasama ang Heavenly Sage gamit ang kanyang kanang kamay. Isang simpleng aksyon, pero nung nag-shoot siya, parang nangingibabaw sa akin ang langit at lupa. Dang! Sa marahas na dagandong, ganap na naabot ni Tang Wulan ang kaharian ng antas ng Diyos, at wala siyang pagtutol sa harap ng Heavenly Sage Rift. Nawala ang buong tao. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang katawan ay ginawa ng siyam na kulay na apat na karakter na battle armor na Jinlong Yiu ng Dragon God, at isang malaking tono ang napunit mula sa kanyang dibdib. Tumalsik ang dugo mula rito. Tanging ang Heavenly Sacred Rift sa mga kamay ng Abyss Sovereign ang tunay na super divine weapon. Kahit na ang Sea God Trident ay hindi napigilan ang kakayahang huwag pansinin ang mga depensa. Ito ang tunay na kakila-kilabot ng Heavenly Sacred Rift, tanging santukan walang talo. Kung mayroong listahan ng mga super artifact, tiyak na ang Heavenly Sacred Rift ang magiging unang santukan na armas sa listahang ito. Ang kapangyarihan ng Poseidon's Trident ay nasa balanse, ito man ay kapangyarihan, atake, amplification, at iba pa. Ito ay napakalakas. Ngunit hindi ito dedikado sa purong kapangyarihan ng pag-atake gaya ng Heavenly Sacred Rift. Ang sugat sa kanyang katawan ay mabilis na naghilom, at ang kakayahan sa pagbawi ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay napakalakas din. Ang kombinasyon ng ginto at pilak na mga dragon ay naging Diyos ng Dragon, na natural na nagpapataas ng kanyang kakayahan sa pagbawi. Gayunpaman, bagamat naghihilom na ang sugat, kitang-kita niya na sa kanyang katawan, isang matalim at nakakatakot na aura ang dumadaloy mula kaliwa pa kanan. Ang core ng dragon ay pumipintig ng marahas, patuloy na nag-spray ng dugo, pinalalakas ang sariling katawan na ito, sinusubukang i-dissolve ang matalas na enerhiyang ito, ngunit nagawa lamang nitong maantala ito. Ang lakas ni Guyana na patuloy na pinahihina ng iba't ibang elemento sa kanyang katawan, na nagpadali sa pagtitiis ni Tang Wulan. Boom boom boom. Isang malalim na dagandong ang tumunog sa katawan ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, nagsimulang gumana ang isang pangunahing puwersa sa kanyang katawan. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay kumikislap, nag-spray palabas sa proseso ng pagsabog. Sa wakas ang matalim na enerhiya ay nalutas. Ito ay ang Elemental Thunder Tribulation na nilalaman ni Tang Wulan sa kanyang katawan at hinihigop ng dumadagandong na Yan Prison Vine. Ang Elemental Thunder Tribulation ay ang kapangyarihan ng eroplano. Sa oras na ito, ang Abyss Sovereign ay katumbas ng ganap na pagbubuklod sa eroplano ng labas ng mundo. Kaya hiramin na lang ang kapangyarihan ng Panginoon na wala sa lugar. Gayunpaman, ang gayong kapangyarihan ay nakaimbak sa katawan ni Tang Wulan. Sa pagharap sa lakas ng isa pang eroplano, tanging ang master ng eroplano ang makakapigil dito. Sa pambobomba ng Elemental Thunder Tribulation, sa wakas ay bahagya ng nablock ni Tang Wulan ang buong kapangyarihan ng Heavenly Sage Rift Abyss. Ha! Interesting. Sinulyapan ng Abyss Sage si Tang Wulan, na may kawili-wiling ekspresyon sa sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, para siyang pasang nanghuhuli ng daga, hindi man lang nababalisa, na para bang lahat ng bagay sa mundong ito ay pinaglalaroan lang niya. Ang mga mata ni Tang Wulan ay stagnant, at ang kanyang kaliwang kamay ay humawak.
Biglang naghiwa-hiwalay ang depressive atmosphere ng bangin sa hangin sa isang malaking lugar na nakasentro sa kanyang katawan. Ipinagbabawal na 10,000 batas, lumabag ang Dragon Emperor. Kaagad pagkatapos, niyugyug niya ang Sigad Trident sa kanyang kamay, isang trahedya at mapagmataas na aura ang lumabas, at ang kanyang napakalakas na aura ay biglang sumabog na parang blowout. Ipinagbabawal na langit at lupa, labanan ng Dragon Emperor. Ang siyam na kulay na liwanag sa kanyang katawan ay biglang naging mas maliwanag, at ang mga mata ni Tangwulan ay naging siyam na kulay sa sandaling ito. Ang huling tatlong Golden Dragon King Seal sa katawan ay nanginginig ng husto, na parang maaaring masira ang mga ito anumang oras. At muling tumaas ang sariling hininga. Ang Dragon God ay nagbabago, ang pangalawang pagbabago. Niyayanig ng Dragon God ang langit. Ang sigaw ng mabangis na dragon, nanginginig kung saan-saan. Ang mas nakakatakot ay ang tunog ng pag-awit ng dragon na ito. Sa lupa, lumitaw ang isang malaking siyam na kulay na halo na may diameter na higit sa 3 kilometro. Ang pattern ng halo na ito ay lubhang komplikado. Ngunit ito ay puno ng isang uri ng pagmamataas na tila hindi kabilang sa mundong ito. Iyan ay isang uri ng pagmamataas na maaari mo lamang magkaroon kung minsan kang tumayo sa tuktok ng mundo. Kaagad pagkatapos, isang dragon chant ang tumunog, at isang halo ang kumalat mula sa katawan ni Tangwulan. Ito ay nasa hanay na sakop ng siyam na kulay na halo. Isang malaking figure ang dahan-daang bumangon at sumulpat. Mayroon lamang silang makapal na buto, ngunit sa ilalim ng saklaw ng siyam na kulay na liwanag, ang mga kalamnan at kaliskis ay unti-unting lumaki. Isa-isang bumuga ng malakas na hininga sa hangin. Si Tangwulan ay lumibot sa kanila, tulad ng kanilang hari, na sinusuri ang kanyang hukbo. Ang dragon, oo, dragon iyon. Ang mga ginto ay ang mga matengkad na dragon, ang mga pula ay ang mga tribo ng Chilong, at ang mga malalaking dragon sa bundok ay pinaalalahanan. Ang makapangyarihang Dark Dragons. Ang mga dragon ay may iba't ibang hugis, na lahat ay malalaki. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalakas na aura. Oo, bago pa man ang mga tao, kasing aga pa ng kapanganakan pa lamang ng Daoluo God Realm, sila na ang tunay na mga Panginoon ng mundong ito. Sa oras na iyon, walang nakahihigit sa kanila. Kahit sa panahong iyon, nawala ang buong Dragon Clan dahil sumali sila sa God Realm sa ilalim ng pamumuno ng Dragon God. Ito ay tiyak na dahil sa kanilang karagdagan na ang kaharian ng mga Diyos ay tunay na lumago. Kaya lang dahil sila ay masyadong makapangyarihan at sumasalungat sa mga Diyos ng mga Diyos, ang mga mapagmataas na dragon ay hindi kailanman nagyuko ng kanilang mga ulo. Sumiklab ang isang banal na labanan na kinasangkutan ng buong God Realm, at mas halos naging sanhi ng pagbagsak ng God Realm. Sa huli, ang Dragon Clan ay natalo, at ang lahat ng mga dragon ay nahulog para dito. Ang huling kapangyarihan ng Dragon God ay makakagawa lamang ng sarili nitong mundo para sa Dragon Clan. Isang maliit na mundo na hindi matatag. Ang pagdating ni Tangwulan ang nagbigay daan sa mga buto ng maraming higanteng dragon na makapasok sa lupa para sa kaligtasan. At ngayon lang, ang tawag ni Tangwulan sa wakas ay nagpakita sa kanyang Dragon Legion sa mundo sa unang pagkakataon. Bagaman, hindi na sila ang mga banal na hayop sa mga Diyos. Bagamat binago lamang sila ng mga natitirang buto at bangkay, hindi na kasing ganda ng dati ang kanilang lakas. Gayunpaman, nang sila ay talagang lumitaw, ang pagmamataas at kapangyarihan ng mga dragon ay umiral pa rin. 1,000 dragon ang sumasayaw, ang hukbo ng dragon. Ang Dragon Legion ay nagpatawag sa pamamagitan ng hininga ng Dragon God at ang orihinal na token ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataong sinubukan ni Tangwulan na ipatawag ito. Alam mo, minsan sa God Realm, kahit ang pinakamahinang lahi ng dragon ay isang pari. Matapos bumagsak ang angkan ng dragon, ang lakas nito ay lubhang nawala, ngunit ang bawat higanteng dragon ay katumbas man lang ng may pamagat na antas ng Daoluo. Ipinatawag ni Tangwulan ang Golden Dragon Spear gamit ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ito patungo sa Abyss Channel. Biglang sinalubong ng Dragon Legion ang agos ng mga nilalang sa kailaliman na may nakakabinging dagandong ng dragon. Natatakpan ng artillery, kasama ang frontal resistance ng Dragon Legion. Sa loob ng ilang sandali, ang larangan ng digmaan ay ganap na bumagsak sa isang santukan. Nakatayo lang doon ang Sage of the Abyss, mahinahong pinagmamasdan ang lahat ng ginawa ni Tangwulan, ngunit hindi siya nagpahayag ng kahit ano. Parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Naglunsad ng opens iba ang Dragon Army, at muling tumalikod si Tangwulan para harapin ang Sage of the Abyss. Ang Poseidon Trident at Golden Dragon Spear ay sabay na itinaas. Bigla siyang lumiko sa kalahati, at sa susunod na sandali, ang gintong sibat ng dragon ay itinapon na parang isang palaso sa harapan, at dumiretso sa kalaliman na pantas. Ang Sage of the Abyss ay nasa likod pa rin ng kanyang kaliwang kamay, at ang Heaven Sage Rifted Abyss ay iwinagayway ang kanyang kanang kamay na may malutong na tunog ng dang. Biglang hamampas at lumipad palabas ang sibat ng gintong dragon. Hindi mo maintindihan. Kahit anong gawin mo ay walang saysay. Dahil nandito na ang banal na monarko. Isang bilog ng siyam na kulay na halos ang nahulog mula sa langit sa sandaling ito. Ito ay isang mahiwagang kasanayan, isang hindi tiyak na bagyo. Nakaharap sa bilog ng halo, hinawakan lang ng Abyss Saint King ang kanyang Heavenly Saint Rift sa harap niya.
Ang ngiti sa kanyang mukha ay palaging pareho. Tapos na. Nang matakpan ng bilog ng siyam na kulay na halo ang Abyss Sage, agad na naramdaman ni Tangwulan na ang Abyss Sage ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ang kabilang partido ay tila pabaya, at siya ay talagang nahuli sa kanyang mahiwagang kasanayan. Ang pagkontrol ng kapangyarihan ng Uncertain Storm ay napakalakas, kahit na ang mga Diyos ay nakulong, ito ay sapat na upang bigyan siya ng oras upang gawin ang susunod na pag-atake. Biglang nagdilim ang langit at lupa. Sa sandaling iyon, bigla itong naging invisible, at pati ang lilang araw ay nawala. Ipagbawal ang mundo. Ngunit sa susunod na sandali, ang nakasisilaw na kinang ay biglang sumabog, ito ay isang nagliliyab na puting liwanag, na may walang kapantay na hininga ng lakas. Alam na alam ni Tangwulan na maaaring isang pagkakataon lang siya, kaya wala siyang anumang reserbasyon, at ibinuhos ang lahat sa kanyang Sigod Trident. Pumutok ang matalim na hininga dahil sa hindi maipaliwanag na takot. Maging ito man ay ang kanyang sarili o ang Sigod Trident sa kanyang kamay, sa sandaling ito ay naging maliwanag na kulay, naging isang malakas na liwanag, at kumislap sa kalaliman na sage na hawak ng hindi tiyak na bagyo. Ang mundo ay stagnant. Ang lahat ng mga powerhouse na nasa laban, lahat ay nakatutok sa panig na ito. Alam ng lahat na ang labanan sa pagitan ni Tangwulan at Guyana at ng Abyss Sovereign ay ang susi sa tagumpay. Tanging ang putok ng Artillery lamang ang naging takip para sa sandaling ito. Gayunpaman, sa sandaling tumagos ang malakas na liwanag, tila pati ang tunog ay binawian ng mundong ito. Kumikislap ang ilaw. Si Tangwulan, na nasa estado pa rin ng Dragon God na nanginginig sa kalangitan, ay may hindi malusog na pamumutla sa kanyang mukha. Ang presyo ng paglabas ng lahat ay overdraft. Sa oras na ito, siya ay sobrang overdrafted. Gayunpaman, hanggat maaari nitong talunin ang Sage of the Abyss, kung gayon ang lahat ay sulit. Sinabi ko na hindi ka isang tunay na paninirang puri ng Diyos. At kahit na ito ay isang tunay na paninirang puri ng Diyos. Kung wala ang kapangyarihan ng isang paninirang puri ng Diyos sa unang antas, paano ako masasaktan? Ibinaba ng Abyss Sovereign ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang katawan, na nabasag sa ilalim ng Dragon Emperor Yao, ngunit mas lumakas ang kanyang ngiti. Nawala ang siyam na kulay na halo na nakapalibot sa kanya ng hindi tiyak na bagyo. Ang asul-violet na ilaw ay kumislap, at ang lahat ng kanyang mga sugat ay nawala sa susunod na sandali, na parang hindi siya nasugatan. Paano ito posible? Hindi napigil ang mapabulalas ni Tangwulan. Mahinahong sinabi ng Abyss Sovereign, walang imposible, bakit hindi mo isipin ito? Kahit ang aking mga tao ay maaaring magpatuloy na muling buuin sa kalaliman. Bilang Panginoon ng kalaliman, ako ang kalaliman. Gusto mo akong patayin? Umasa ka lang dito. Ikaw. Ang puso ni Tangwulan ay biglang lumubog sa ilalim, at ang hindi tiyak na bagyo ay nagdagdag ng Dragon Emperor Yao. Ito na ang pinakamalakas na paraan na magagamit niya. Lalo na sa ilalim ng premise ng Dragon God Transformation. With that blow, talagang ginawa niya ang best niya. Tungkol naman sa Sage Monarch of the Abyss, saglit lang ang pagbawi. Walang kamatayan. Siya ay tunay na walang kamatayan. Tila napakatyaga ng Abyss Sovereign. Tumingin siya kay Tangwulan at sinabi, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kung mamatay ako? Nangangahulugan ito na ang kaibuturan ng buong kalaliman ay gumuho. Ang Abyss Plane ay masisira para dito. At ako ay namatay. Ang presyo ay magpapasabog sa kailaliman. Bilang ang nag-iisang eroplano na konektado sa kalaliman, ang iyong buong planeta ay sasabog. Kaya't, kahit na ako, ikaw ay may higit pang lakas upang talunin ako. Malayo. Sa totoo lang, boring na ako sa Abyssal Plane. Ilang taon ko na ring inuulit ang mga bagay na iyon. I am very happy to be able to say so much to you today. Sayang naman at kailangan pa kitang wakasan. Tutal, sa inyo, may nararamdaman akong pwedeng magbanta sa akin. Let you see what is my true strength. Habang nag-uusap, lumabas ang Abyss Sage gamit ang kaliwang paa at humakbang pasulong. Mukhang hindi maganda ang hakbang na ito, ngunit naramdaman ni Tangwulan na ang Sage of the Abyss ay tila tumawid sa kalangitan, at sa susunod na sandali, dumating siya sa harap ni Tangwulan. Nawala ang Heavenly Sage Rift sa kanyang kamay. Ang blue-purple blade light ay 3 talampakan pa lang, at mukhang dapat itong umiwas ng husto. Gayunpaman, nalaman ni Tangwulan na hindi siya makagalaw. Ang buong mundo ay tila itinataboy siya sa sandaling ito, bigla siyang idiniin sa mukha ng Heavenly Sage Rift. Puff, sumambulat ang dugo. Ngumuso si Tangwulan. Kahit na hinaranggan ng Sigod Trident ang katawan ng Heavenly Sage Rifting Abyss, lumilipad pa rin siya palabas. Habang nasa himpapawid, naghiwalay ang dalawang figura, at lumipad palabas sa kanya si Guyana. Si Guyana ay hindi nasaktan, ngunit ang dibdib at tiyan ni Tangwulan ay ganap na naputol, at ang dugo ni Dapang ay tumama palabas. Si Jinlong Yeo ay aktwal na naglaro ng mas mababa sa isang half-point block ang effect. Super Divine Weapon, depende din kung sino ang may hawak. Kung hawak ng tatay mo itong Sigod Trident, wala na akong chance. The same divine skill, ginamit niya, pinatay na ako. Sayang, nasa iyo pa. Malayo. Hindi ka naman totoong Diyos, paano mo ako makakalaban? Wulan. Niyakap ni Guyana si Tangwulan sa kalangitan.
Sa oras na ito, ang bibig at ilong ni Tang Wulan ay patuloy na nagbubuga ng dugo. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Mabilis pa ring gumaling ang sugat. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagsimulang maging mapotla, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Tila nakikipaglaban ito sa siglang mabilis na nawawala. Ang mga mata ni Guyana ay napuno ng luha sa isang iglap. Siya lang ang nakakaalam ng nangyari ngayon. Ang Dragon God Transformation ay ginawa silang dalawa sa isa, na bumubuo ng isang kabuuan. Sa proseso ng Dragon God Transformation, ang lahat ng pinsalang natamo ay dapat na dinanas ng magkabilang panig. Gayunpaman, bilang Master Controller, si Tang Wulan ay palaging kinokontrol ang sarili lamang upang dalhin ang pinsala. Sa sandaling iyon lang, ang Abyss Sovereign ay tila nagkaroon ng isang simpleng pag-atake, ngunit ang kapangyarihan ng pag-atake ng Heavenly Sacred Rift Abyss ay walang katulad sa kanya. Kahit na ang si God Trident ay hindi napigilan, maiisip ng isa kung gaano ito kakilakilabot na pag-atake. Sa harap ng suntok na ito, ang unang ginawa ni Tang Wulan ay ang paghiwalayin si Guyana sa kanyang katawan, sa halip na ituon ang lakas ng dalawa para lumaban. Dahil alam na alam ni Tang Wulan na kung mag-concentrate siya sa kanilang dalawa, maaaring hindi niya ito mapipigilan. Malamang na parehong matatamaan ang dalawang tao. Ito ay dahil sa una niyang pinaghiwalay si Guyana, na naging dahilan upang siya ay hamina. Nang ang Abyss Sovereign's Heavenly Sage-Craft Abyss ay bumagsak sa dibdib at tiyan ni Tang Wulan, gumawa siya ng pataas na paggalaw. Nabasag nito ang core ng dragon at ang kanyang puso sa katawan ni Tang Wulan. Ang hindi kapani-paniwalang matalim na aura na iyon ay sumabog sa pinakamahalagang organ ni Tang Wulan. Naduraj na ang puso niya sa core ng dragon. Ang masiglang hininga ng buhay ni Tang Wulan sa mga oras na ito ay tila walang lugar upang mapawi, bumubuhos at marahas na mawala. Ang Abyss Sage ay tumingin sa Heavenly Sage Rift sa kanyang kamay, napakaganda talaga ng pakiramdam na ito. Habang nagsasalita, gumawa siya ng isa pang hakbang, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya narito para habulin si Guyana, kundi patungo sa pangunahing larangan ng digmaan. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumalaki sa proseso ng pag-slide, at maging ang Heavenly Sage Rift sa kanyang kamay ay lumaki din. Parang isang siglo na, at parang saglit lang, naging 1,000 metro na ang taas niya. Ang Heavenly Sacred Rift Abyss ay tumangay din sa proseso ng pag-slide. Puff! Para bang nasira ang mundo. Kahit na pinalaki ito sa 1 kilometro ang haba, ang Heavenly Sage Rift Abyss ay mayroon pa ring 3 talampakan na blade light. Gayunpaman, sapat na ang malaking katawan nito. Sa loob ng radius ng kilometro. Ang lahat ng mga nilalang, hindi lamang ang mga dragon, kundi pati na rin ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang. Mga mech ng tao, mga mandirigma. Ang lahat ay ganap na nabasag at napahamak sa tangay ng banal na bangin noong araw na iyon. Ang mga kaluluwa ng dragon ay bumangon, ngunit nabasag sa walang katapusang bagyo na mabilis na bumaril, at hindi mabilang na mga buto ng dragon ang nakakalat sa lahat ng direksyon, sa harap ng Heavenly Sage Rift. Kahit na ang mga totoong dragon ay hindi pa rin magagapi. Walang laman ang buong pangunahing larangan ng digmaan. Ang katawan ng Sage ng kailaliman ay lumiit din at bumalik sa orihinal nitong laki ng tao, na nakabitin sa walang laman na hangin. Medyo maingay. Gusto kong tahimik. Nakangiti niyang sabi. Hakbang muli, sa pagkakataong ito, tila naglakbay sa kawalan. Sa itaas ng malawak na dagat, lahat ay madilim. Sa susunod na sandali, isang malaking figure ang tila 10,000 metro ang taas. Ang nakakatakot na Heavenly Sage Rift Abyss ay muling nagwalas, nagngangalit sa espongha. Ang nakakatalam na dagandong ay sinamahan ng hindi mabilang na apoy. Ang pinakamalakas na putukan ng artillery ng Federation ay nasa ilalim nito, at walang nakaligtas. Isang suntok lang. Parang tahimik ang dagat. Tulad ng sinabi ng Sage of the Abyss, ang sobrang banal na sandata ay nakasalalay sa kung kaninong mga kamay ito. Ang Heavenly Sage Rift sa kanyang mga kamay ay tila ang paglipol ng lahat ng bagay sa mundo. Walang talo. Tumingin si Shenbi Daoluo Yuguanzi sa malaking screen sa harap niya, ang buong katawan niya ay matamlay. Sino ang makakapag-isip na ang koalisyon ng tao, na nasa pinakamataas na lakas ng labanan noong nakaraang sandali, at ang Dragon Legion upang tumulong, ay tumahimik sa susunod na sandali. Ang dagat ay puno ng mga labi na natitira matapos ang barko ay nawasak. Sa tabi ng daanan ng kalaliman, wala man lang mga nilalang na naiwan. Tanging ang koalisyon ng tao at ang mga powerhouse sa malayong lugar ang hindi naapektuhan ng welga ngayon. Si Tang Wulan ay tinamaan ng malakas at namamatay. Si Guyana ay halatang hindi kayang ibahin ng tubig. Tao, tapos na. Mula sa hitsura ng pantas ng kalaliman, sa kanyang daldal na pagsasalaysay, sa lahat ng nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Masyadong mabilis ang lahat ng pagbabago. Hanggang ngayon, talagang naiintindihan ng mga makapangyarihang tao kung bakit ang daming sinabi ng Abyss Sovereign ngayon lang. Dahil sa mata ng Panginoon ng kalaliman, ang lahat ay naayos na sa sandaling siya ay nagpakita. Wala nang magbabago. Ito ay isang estado ng pag-iisip na hindi siya makapaghintay na ibahagi ang kanyang panloob na pagmamataas. At nang maglunsad siya ng isang pag-atake, hinayaan din itong makita ng lahat ang kanyang malamig, pinaka-nakakatakot na panig. Hindi lang tao ang pinapatay niya, kundi pati ang sarili niyang mga tao.
Sa kanyang mga mata, lahat maliban sa kanyang sarili ay walang iba kundi mga langgam. Siya ang lumikha, gusto lang niyang lumunin ang lahat. Kaya gaya nga ng sinabi niya, siya ang bangin. Mangibabaw ang lahat sa kailaliman. Walang makakapigil sa kanyang pag-atake, tila tapos na ang lahat. Si Tang Wulan ay nakahiga sa mga bisig ni Guyana, nanginginig at nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakaimik, basta ibinuko niya ang kanyang bibig ay lalabas ang dugo. Kahit na ito ay isang gininto ang katawan na walang tagas, tila ito ay isang biro lamang sa harap ng Heavenly Sage Rift Abyss, at hindi nito mapipigilan ang kalahati nito. Isang paninirang puri sa Diyos na may hawak na super artifact, at malamang na maihahambing ito sa pagkakaroon ng paninirang puri sa unang antas ng Diyos. Napakadaling mangibabaw sa isang eroplano. Naluluha na si Guyana, desperadong pinakawalan niya ang Light Attribute Spirit Ability, sinusubukang pagalingin si Tang Wulan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa ilalim ng pagsupil ng Abyss Sovereign, ang pinakamahinang bagay ay ang magaan na elemento. Biglang, tila may naisip si Guyana, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa direksyon ng subtree ng buhay. Gayunpaman, ito rin sa oras na ito. Ang Abyss Sage ay biglang hinawakan ang kanyang kaliwang kamay, at sa di kalayuan, ang subtree ng buhay ay biglang nabunot. Ang malakas na hininga ng buhay ay nalante sa isang iglap. Mabilis itong tumakbo. May bakas ng panghahamak na lumitaw sa sulok ng kalaliman ng bibig ni Saint Monarch. Kung kaya mong magpatakbo ng clone, makakatakbo ba ang katawan mo? Maaga o huli lang. Huwag magmadali, hindi nagmamadali ang upuan na ito. Master, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Kung mag-evolve ka at babalik ka, posible bang harangan siya? Isang malalim na boses ang narinig sa tenga ni Guyana. Niyugyug ni Guyana ang kanyang katawan at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang likuran. Sa hindi kalayuan, ang beast god na si Emperor Tianjeng ay sabik na tumingin sa kanya. Bumalik. Siyempre alam niya ang sinasabi ni Ditian tungkol sa pagbabalik. Gayunpaman, kung talagang babalik ang Dragon God, nangangahulugan ito na si Tang Wulan sa kanyang harapan ay dapat mamatay, ang huling tatlong Golden Dragon King Seal sa kanyang katawan ay dapat mabuksan, at kailangan din niyang lunukan siya ng buo. Hindi. Bukod dito, kapag naramdaman ng Sage Monarch ng kailaliman ng kanyang aura, hindi na niya hahayaan ang kanyang sarili na pangunahan ng Dragon God na bumalik. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang dalawang mahabang buntong hininga. Sa araw na ito, sa wakas ay dumating na. Napabuntong hininga ang isang boses. Bagaman ito ay pag-inom lamang ng lason upang pawiin ang ating uhaw, oras na para tayo ay umakyat sa entablado. Bukod sa kalungkutan, ang kabilang boses ay mayroon ding matinding bitterness. Ngunit ang dalawang tinig na ito ay kumalat sa malayo, at sa parehong oras, ang dalawang figure ay nagsimulang lumaki. Ito ay hindi dalawang tao, ngunit dalawang espada. Ang isang taybak ay ipinakita sa puti, na may linya ng dugo na umaabot mula sa hilt hanggang sa dulo ng espada sa gitna ng talam. Ang isa pang espada ay ipinakita bilang isang malalim na asul, na nagniningning na may malalim na liwanag. Nagsimula silang lumaki ng mabilis, at sa isang iglap, naging malalaking espada na may taas na 100 metro. Oh, may paraan ba? Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Saint Monarch of the Abyss na magpakita ng interes. Hindi siya nagmamadaling gawin iyon, bagkus ay lumingon siya sa mga ito, na parabang may hinahangaan siyang likhang sining. Dalawang figure din ang lumitaw sa himpapawid. Gayunpaman, sa oras na ito ang kanilang mga numero ay naging ilusyon. Malinaw na hindi ang antolohiya. Parang projection lang. Ito ang dalawang pangunahing limitasyon ng kontemporaryong panahon ng Tang Sect, ang walang awa na Daoluo Caudesi at Amorous Daoluo Zhangzin. Sa oras na ito, medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Ang nakakaloka pa ay magkahawak kamay pa talaga sila kahit liwanag at anino lang. Ngunit ang eksenang ito ay nagbibigay pa rin ng malakas na ugnayan sa mga tao. Tumingin si Caudesi kay Guyana sa ibaba, ikaw lang, baka may pagkakataon pa. Ang magagawa namin ay tulungan kang bumili ng oras. Maraming sikreto sa Wulan, siya ang Lord of the Plains favor, no matter what. Let him contact the power of the upper plains. You have to help him. Only when we have the last chance. Natigilan si Guyana, at si Zhangzin, na nasa tabi ni Caudesi, ay tumingin sa kanya ng malalim at sinabi, huwag kalimutan ang bulaklak na minsang ibinigay sa iyo ni Wulan. Pagkasabi nito ay biglang bumangon ang dalawang figure. Pamatak din ang dalawang higanting espada na parabang tatagos sa langit. Ang liwanag at anino ng dalawang sukdulang Daoluo ay nanatiling magkahawak ng kamay at hindi naghihiwalay. Ang walang awa na si Daoluo Caudesi ay nagsabi sa mahabang tinig, si Dao ay walang awa ngunit sentimental. Si Amorous Daoluo Zhangzin, na nasa tabi niya, ay tumingin sa kanya ng malalim, at matagal ding kumanta, maraming puot si Amorous Daoluo mula noong sinaunang panahon. Sa gitna ng karamihan, tanging ang malalakas na lalaki ng mas matandang henerasyon ang malabo na nakaintindi ng isang bagay, mga kasanayan sa martial soul fusion. Ito ang martial soul fusion technique na hindi alam ng dalawang matinding Daoluo na ito sa loob ng maraming taon nang hindi lumilitaw sa Daoluo continent. Kaya lang harangin ng martial soul fusion skills nila ang Abyss Sage.
Kahit na ang Dragon God transformation na ginawa ng dalawang Maladyos na sina Tang Wulan at Guyana ay hindi ito magagawa. Ngunit sa sumunod na sandali, silang dalawa ay biglang naging hindi mabilang na mga ilaw at anino. At ang liwanag at anino na ito ay talagang nagbibigay liwanag sa kalangitan ng ganoon. Ang Ruthless Sword at ang Passionate Sword ay nagkapatong-patong sa hangin, biglang naging isang makinang napilak na liwanag at umakyat sa kalangitan. Ang malakas na mood swing ay sumambulat kaagad at kumalat sa buong audience. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng lahat ang mapaluha. Maging ang Sage Monarch of the Abyss ay tila nahawa, na nagdulot ng panandaliang catamaran. Sa sumunod na sandali, si Saint Monarch of the Abyss ang unang nag-react, nagbago ang kanyang mukha. Ang kaliwang kamay ay biglang itinuro, patungo sa direksyon ni Guyana. Ngunit siya mismo ang nag-teleport sa himpapawid, at ang Heavenly Sage Rifted Abyss ay sweep out, dumiretso sa dalawang higanteng espada sa himpapawid. Walang pag-aalinlangan ang isang naputol na figure sa harap ni Guyana. Sumisigaw pa rin siya, bitawan mo si Zhang Ting. Sa susunod na sandali, ang pag-iisip ng pakikipaglaban sa langit at lupa ay dumating kasabay ng liwanag mula sa kawalan. Sumabog ito at naging ulan ng dugo. Ang master ng nakaraang henerasyon ng Chuanling Pagoda, isang henerasyon ng mga Maladyos, ay tumigil at bumagsak sa mga edad. Ginamit niya ang kanyang katawan para harangin ang suntok na ito para kina Guyana at Tang Wulan, kapalit lamang ng kinabukasan ng kanyang apo. Kung ang sangkatauhan ay may kinabukasan. At sa sandaling ito, ang pilak sa langit ay naging patong-patong at bumubuhos. Sa unang pagkakataon, nahulog sa bakanteng espasyo ang Heavenly Sacred Rift of Abyss Sage. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang itong lumaban sa malapit na labanan. Ngunit sa sandaling ito ay umindayog, nawala ang target. Ang mga patong ng pilak ay nahulog mula sa langit, at ang matinding at walang katulad na mood swing na iyon ay tumakip sa madla, na sumasakop sa Abyss Sage, sa Abyss Channel, at sa Abyss Creatures na ngayon ay nagmamadaling lumabas mula sa Abyss. Naging isang malaking Silverlight Cocoon. Ang malaking presyon sa hangin ay nawala ng hindi inaasahan. Maging ang langit ay tila lumiwanag ng kaunti, tanging ang lilang araw lamang ang nandoon, at naroon pa rin ang manipis na ulap. Sa himpapawid, dalawang malalaking multo ang nasuspine doon, at mukhang kalmado ang mga ito, at nakadama pa ng kaginhawaan. Ang walang awa na si Daoluo Caudesi ay nagsabi sa ibaba, ang aming mga kasanayan sa pagsasanib ng espiritu ay maaari lamang tumagal ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, ang space stack ay mawawala. Sa makatuwid, mayroon ka lamang 3 araw upang maghanda. Si Wulan at Guyana ay nag-iisa. Sana, mangyaring suportahan sila sa lahat ng mga gastos. Amorous Daoluo, Ruthless Daoluo, Martial Arts Fusion Skills, Dao ay walang awa ngunit sentimental mula noong sinaunang panahon ay nawalan ng puot, ang mga emosyon ay gumagalaw. Vacuum Seal. Tang Sect, Lord of Daoluo Palace, Ruthless Daoluo Caudesi, mahulog. Tang Sect, Vice Hall Master ng Daoluo Palace, Passionate Daoluo Zhangzin, nahulog. Tapos na ba sa wakas? Wala na bang pag-aalinlangan? Mahinang tanong ni Zhangzin kay Caudesi sa harapan niya. Medyo mapait ang ekspresyon ni Caudesi, I'm sorry. Umiling si Zhangzin, wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Hindi lang ikaw, pero bakit hindi ako maglakas loob na harapin ang sarili ko? Pero noong una tayong magkita, hindi, noong tayo ay ipinanganak, tayo ay itinadhana sa isa't isa. Ang koneksyon sa pagitan nila. At tila ito ay tiyak na mauuwi sa trahedya. Sa simula, noong una nating ginamit ang emotion to move heaven, talagang naintindihan natin ang lahat ng ito. Kaya naman nagkusa ka na hilingin na pumunta sa Blood God Legion para maging unang Blood God. Hindi kita pinigilan, dahil ayaw nating mapunta sa ganoong sitwasyon. Appear. Bumantong hininga si Caudesi at sinabing, sa totoo lang, hindi tayo mali. Ang mali lang ay ginawa tayong biro ng Diyos. Kung tutuusin, hindi talaga tayo maaaring magkasama, hindi dahil sa kasarian. Dahil ito sa madamdaming espada at walang awa na espada, maliban sa labas ng sandaling iyon ng pagsasanib, ang bawat sandali ay nagtataboy sa isa't isa. Mapait nang umiti si Zhangzin at sinabing, oo. Ito ang panunukso ng Diyos sa atin. Ito rin ang kabayaran ng ipinagbabawal na sumpa para sa atin na magkaroon ng emosyon. Ito ay nagiging dahilan upang hindi tayo magkagusto sa iba, ngunit tayo ay kapwa-eksklusibo kapag ang ating mga puso ay nagkakasundo. Kaya't sinabi ko na tayo ay napahamak na sa pagitan natin, at ito ay hindi maiiwasang maging isang trahedya. Sinabi ni Caudesi, sa wakas natapos na. Tapos na ang lahat. Ngunit nalaman ko rin ngayon na hindi lahat ng kasanayan sa martial arts fusion ng Ultimate Daoluo ay kailangang isakripisyo ang kanilang buhay. Mukhang ito lang ang kaso sa amin. Kami na. Sa wakas ay gumana ang reserbasyon. Sa kasamaang palad, tumagal lamang ng 3 araw. Sinabi ni Zhangzin, si Wulan ay anak ng Diyos na si Haring Tangsan, at magkakaroon ng mga himala. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ang templo ng digmaan ay may Yutian Daoluo na tumuntong sa antas ng Diyos. Ang aming Tang Sect ay mayroon ding emosyonal na kapangyarihan. Ganap na itatag ang ipinagbabawal na sumpa ng mga Diyos. Hindi namin ikinahiya ang Tang Sect,
kami ang kaluwalhatian ng Tang Sect. Tumawa si Cao Dezi, hindi na ito mahalaga. Hindi na ito mahalaga. Sa buhay na ito, hindi ako nagsisisi. Nakikilala kita, hindi rin ako nagsisisi. Sinabi ni Zhang Xin, sa kabilang buhay, mas mabuting huwag na akong magkita muli. Mariing umiling si Cao Dezi, hindi, maging magkapatid sa buhay na ito, at maging mag-asawa sa kabilang buhay. Ang pilak na maskara ay nakatayo, at ang mga layer ng pilak na liwanag ay ganap na naghihiwalay sa loob at labas. Ang mga powerhouse ng Shrek Academy at Tang Sect ay ganap na nalubog sa matinding kalungkutan sa oras na ito. Ang labanan na ito, para sa Shrek at Tang Sect, ang mga pagkatalo ay napakalaki at napakalaki. Light and Dark Dao Luo Long Yeo, Holy Spirit Dao Luo Yali, Sky Frost Dao Luo Zhangkong, Yang Mu Dao Luo Lan Muzi, at ang dalawang extreme na Dao Luo Amorous na Dao Luo Zhang Xin at Ruthless Dao Luo Cao Dezi ng Tang Sect sa oras na ito. Masasabing nawala ang karamihan sa kapangyarihang panlaban ng buong Shrek Academy at Tang Sect. Sino ang mag-aakala na kapag ang lahat ay hindi na makalaban, ang dalawang pangunahing Hallmaster ng Dao Luo Palace na hindi gumawa ng anumang aksyon at nagpipigil, sa wakas ay lumabas sa kaluwalhatian na kabilang sa Tang Sect, at tinatakan ang kalaliman na banal na monarko sa isang iglap. Ang Cascading Space ay ipinagbabawal, at maging ang Abyss Sovereign na nagtataglay ng Super Divine na sandata na Heavenly Sacred Rift Abyss ay hindi makakalusot sa ngayon. Ngunit, totoo ba ang lahat ng ito? Bumaba ang puso ng lahat. Walang tao sa Kalaliman Sage. Kahit 3 araw ang agwat nito, kaya nilang paikutan ang takbo. Higit pa rito, si Tang Wulan ay nasa bingit na ng kamatayan. Napaligiran na ng lahat mula sa Tang Sect at Shrek Academy sina Tang Wulan at Guyana. Sa oras na ito, ang malaking sugat sa dibdib ni Tang Wulan ay gumaling na sa kanyang malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Pero umaagos pa rin ang dugo sa ilong at bibig. Kahit na ang puso, sa ilalim ng pagkilos ng hindi tumutulo na gininto ang katawan, ito ay normal na hindi ito maaaring gumaling. Gayunpaman, talagang nakakatakot ang epekto ng Saint Rift Abyss noong araw na iyon. Ang napakatalim na aura ay patuloy pa ring sumisira sa katawan ni Tang Wulan, at patuloy din itong nagpapahina sa kanyang sigla. Gustuhin man niyang mag-teleport pabalik sa sinaunang puno ng buhay, hindi niya magawa. I'm afraid I'm already dead if I change other people. Ibig sabihin, makakapitan ang kanyang matibay na sigla sa panahong ito. Pakiusap, protektahan mo ako. Matigas na sabi ni Guyana. Habang nagsasalita, pinahahalagahan niya at kinuha ang isang jade box mula sa kanyang storage soul guide. Ang mga salita ni Zhang Xin mula kay Amorous Dao Luo ang nagpaalala sa kanya, oo, mayroon din siyang regalo na ibinigay sa kanya ni Tang Wulan sa lahat ng kanyang pagsisikap. Ang ilan ay sabik na nagbukas ng jade box, nanginginig ang mga kamay ni Guyana. Sa oras na ito, ang dugo ni Tang Wulan ay nasa lahat ng dako sa kanyang katawan. Sa jade box, isang malaking vermilion na bulaklak ang tahimik na nakahiga, ngunit ito ay naglabas ng isang malabong gintong halo. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang lungkot na lumitaw sa hangin dahil sa emosyonal na kaguluhan ay tila naapektuhan, at marami ang nawala. Ito ang kinuha ni Tang Wulan sa isang kagat ng pagsisikap at ibinigay kay Guyana, ang fairy grass sa lupa, ang hari ng fairy grass, Lovesick Heartbroken. Dinampot ni Guyana ang Lovesick Heartbroken Red, pinasok ito sa kanyang bibig at malumanay na ngumunguya. Ang Lovesick Heartbroken Red ay natutunaw sa bibig at mabilis na nagiging sariwa, mabangong likido. Agad na tinataka ni Guyana ang juice na may special element sa kanyang bibig. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at kahit nasa harapan ng napakaraming tao, hinalikan pa rin niya ang mga labi ni Tang Wulan, pinaikot-ikot ang syrup nitong engkanto damo. Hinaluan ng likido sa katawan niya at tumawid. Ano yun? Maraming tao ang may pagdududa sa kanilang mga puso. Kahit sa Tang Sect, tanging si Passionate Dao Luo at Ruthless Dao Luo lang ang nakakaalam ng kapangyarihan ng Akasha Broken Heart. Isang mahiwagang eksena ang lumitaw. Nang ang Akasha Heartbroken Red na iyon ay tumawid sa katawan ni Tang Wulan. Ang katawan ni Tang Wulan ay biglang nanginag ng bahagya. Biglang tumigil ang dugong umagos kanina. Pagkatapos, sa kanya, isang layer ng gintong pulang ilaw ang lumiwanag. Kasabay nito, ang isang layer ng pink na halo ay umikot, at isang figure ang lumitaw sa tabi niya, ito ay si Kilo Tulip. Sa sandaling siya ay nagpakita, sabik niyang sinabi kay Guyana ng walang pag-aalinlangan, bilisan mo, gamitin mo ang iyong hininga para huminga, upang ang gamot ay ganap na pumutok. Lovesick Heartbroken, ang pinakakailangan mo ay ang hininga ng iyong kasintahan. Tanging ang tunay na pag-ibig ang makakagawa nito. Hayaan itong ganap na gampanan ang papel nito. Saglit na natigilan si Guyana. Sa sumunod na sandali, niyakap niya si Tang Wulan ng mahigpit at idiniin ang pisngi sa pisngi nito. Warm ang kanyang katawan sa kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa kapangyarihan ay dahan-dahan injected, sinusubukang pukawin ang kanyang paghinga pagbabago-bago. Ang Akasha Heartbroken Red ay karapat-dapat na maging hari ng walang kamatayang damo, na sinamahan ng pagbubuhos ng hininga. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Tang Wulan. Ang unang nagbago ay ang kanyang sariling hininga. Mula sa kaninang pagmamadali, unti-unti itong kumalma. Sa mga bisig ni Guyana, tila siya ang pinakamatatag na sandali.
Tila naapektuhan ng malakas na matulis na aura sa katawan, na unti-unting nahawaan ng lakas ng gamot. Siyempre, hindi kayang harapin ng lovesick Heartbroken Red ang nakakatakot na talas ng Heavenly Sage Riftang Abyss. Gayunpaman, ang lovesick Heartbroken Red ay maaaring pasiglahin ang sariling instincts ni Tang Wulan sa isang malaking lawak. Ang bilis ng pag-aayos ng katawan ni Tang Wulan ay tumaas ng husto. Bagaman ito ay sinisira pa, nang ang bilis ng pagkumpuni ay lumampas sa bilis ng pagkasira, ang lahat ay nagsimulang maging normal. Unti-unting naging matatag ang kanyang katawan. Ang hininga ay nagsimula ring unti-unting maging pantay. Higit sa lahat, may tibok ng puso. Sa ilalim ng makapangyarihang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Akasha Bronchus Red, ang puso ay muling hinubog. At ang sariling hininga ni Tang Wulan ay sumabog din, sa ilalim ng iniksyon ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Guyana, unti-unti, ang matalim na aura ay natunaw. Dumating na sina Shenbi Daoluo Yu Guanzi at Mingjing Daoluo Zhang Huanian. Sa labanang ito, nalalanta ang mga talento. Ang Lord of the Temple of War God ay bumagsak, ang dalawang lords ng Daoluo Palace ay bumagsak, at maraming extreme Daoluo ang bumagsak. Ang tatlong pangunahing fleets ay wala na. Ang hukbo ng tao ay tinamaan din ng husto. Tanging ang 2 taong ito at si Guyana ang natitira upang mamuno sa oras na ito. Si Yu Guanzi ay nakatayo, pinapanood si Guyana na iniligtas si Tang Wulan, ngunit ang kanyang mga mata ay malabo. Nang sunod-sunod na winasak ng Abyssal Sage ang pangunahing puwersa at ang 3 pangunahing fleet sa larangan ng digmaan, sa isang iglap ay tila 10 taong gulang na siya. Nakatanggap lang siya ng agarang pagtatanong mula sa Federal Parliament. Dahil ang buong Daoluo continent ay naging itim, mabilis na kumalat ang takot sa bawat sulok ng kontinente. Ang parlamento ay nagkakagulo rin. Ang militar ay nagpalabas ng tuloy-tuloy na pagtatanong. Ang magagawa ni Yu Guanzi ay ipadala ang lahat ng mga eksena ng labanan sa frontline pabalik sa Federal Assembly. Pagkatapos ay tahimik ang Federal Assembly at ang Military Ministry. Bago pa lang siya pumunta rito, nadaanan niya ang huling larawan. Sa wakas ay huminto ang screen sa sandaling isakripisyo ni Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo ang kanilang mga sarili at tinatakan ang kailaliman. Ang sakuna na ito ay hindi napigilan. Gaano man katatag ang puso ni Yu Guanzi, sa oras na ito, wala siyang tiwala. Takot. Wala siyang masyadong takot. Ang kamatayan ay hindi isang kakilakilabot na bagay para sa kanya. Maaaring isakripisyo ni Hanhai Daoluo Chen Xinji ang kanyang sarili para sa federasyon, habang kayang gawin ito ng Fierce Wolf Daoluo Dongxian. Kaya niya rin gawin. Gayunpaman, bilang Commander-in-Chief ng 3 hukbo, nabigo siyang pamunuan ng federal na hukbo upang mapanalunan ang hinaharap para sa sangkatauhan. Pakiramdam niya ay isa siyang makasalanan ng sangkatauhan. Sa oras na ito, ang lahat ng paraan sa Daoluo continent ay tila naubos na. Walang pagkakataon para sa lahat. Tapos na ang lahat. Paano kung gumaling si Tang Wulan? Kaya ba nilang pigilan ang Abyss Sovereign? Hindi nila ito magagawa. Pinatunayan ng nakaraang labanan ang lahat. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Sage Monarcha ng kailaliman, maging ang master ng Daoluo Continent Plane ay hindi napigilan. Hindi ko alam kung ilang beses itong mas nakakatakot kaysa sa dating Demon Sovereign. Unti-unti, nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ni Tang Wulan. Nagbibigay ng pakiramdam ng sigla. Sa wakas ay nagsimulang makahinga ng maluwag ang lahat. Sa wakas, nabuhay si Tang Wulan. Ang kanyang hininga ay unti-unting naging pantay, at siya ay nakatulog ng mahimbing. Hanggang sa oras na ito, nakahinga ng maluwag si Guyana, tumayo na hawak-hawak si Tang Wulan, tumingin kay Shenbi Daoluo Yu Guanzi, at same time na sinabi, lahat ay pagod na pagod. Anuman ang mangyari pagkatapos ng 3 araw, lahat ay kailangan na ngayon ng pahinga. Hindi tayo susuko, kahit isang kislap lang ng pagkakataon, hindi tayo dapat sumuko. Pagkasabi noon, napuno ng katigasan ang kanyang mga purple na mata. Nagulat si Yu Guanzi, at ang orihinal na desperado na mood sa wakas ay nagdagdag ng alon. Kahit ang mga kabataang ito ay may determinasyon pa rin, bakit sila desperado? Oo, hindi tayo maaaring sumuko. Itutuon natin ang lahat ng ating lakas. Kahit na mamatay tayo, dapat tayong mamatay sa larangan ng digmaan. Tumango si Guyana sa kanya, niyakap si Tang Wulan, at lumipad patungo sa tuktok ng burol kung saan nakatanim ang batang puno ng buhay. Doon, mayroong Shrek Academy at Tangmen Camp, ngunit hindi sila nawasak. Ang emosyon ng lahat ay nahawahan ni Guyana, at lahat sila ay medyo nakahinga ng maluwag. Oo. Kahit na malapit na ang katapusan ng mundo, mayroon pa rin silang huling 3 araw. At nitong huling 3 araw, palaging may dapat gawin. Federal Parliament. Paano gagawin? Ang 3 salitang ito ay lumilitaw sa isipan ng halos bawat kongresista. Ngunit, sa oras na ito, sino ang makakaalam kung ano ang gagawin? Sino ang mag-aakala na ang konsentrasyon ng lahat ng puwersa ng Federation ay talagang magiging isang resulta? Sa malaking screen ng Parlamento, lahat ng mahahalagang eksena ng labanan ay na-i-broadcast. Sino ang maaaring sisihin sa kasalukuyang sitwasyon? Namatay ang mga sundalo sa front line. Lahat ay nagsusumikap. Napakaraming tao ang namatay upang mapanalunan ang huling tagumpay.
Nagsanib puwersa sina Guyana at Tangwulan para talunin ang Demon Emperor. Pero sinong mag-aakalang may lumitaw na ibang Abyssal Sage? Ang pagsasabuatan na ito na tumagal ng 6,000 taon sa wakas ay sumiklab. At ngayon ang pinakamahalaga ay ang lahat ng ito ay hindi maitatago. Ang pagkahulog sa kadiliman ng Daoluo Continent ay naging sanhi ng pagkataranta ng buong tao. Ang labas ng mundo ay nagugulo na. Ang pinakamakapangyarihang mga tropa ay nasa harapang linya, at sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Wala ng kapangyarihang militar ang parlamento para sugpuin ito. 3 araw, may 3 araw pa. Ito ang deadline na ibinigay ng frontline. Pagkaraan ng 3 araw, ang seal na nabuo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa Ruthless Daoluo at Passionate Daoluo ay masisira. Sa oras na iyon, maaaring ito na ang simula ng katapusan ng mundo. Walang saysay na ipagpatuloy natin ang pagpupulong dito. 3 araw na lang ang natitira at huling 3 araw na lang para maging tayo. Walang silbi ang mag-aksaya ng oras dito. Ngayon wala na tayong posibilidad. Isang lawi ng mga konsehal ay umungal na may pulang mata. Oh, nangyari na ang lahat at hindi na mababawi. Walang ginawang masama ang mga sundalo sa front line. Binabantayan nila ang mainland gamit ang kanilang buhay at dugo. Masyadong malakas ang kalaban. Ginawa nila ang kaya nilang gawin. Lahat. Wala na tayong magagawa ngayon. Hindi man lang natin mapag-usapan ang suporta. Walang paraan, walang paraan. Lahat ng uri ng boses ay puno ng kawalan ng pag-asa at takot, tulad ng Magic Pen na si Daoluo sa front line. Sa panahong ito, karamihan sa mga miyembro ng parlamento ay parang mga langgam sa mainit na palayok. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang isang tao mula sa maraming kongresista, humakbang papunta sa rostrum, at naglakad papunta sa chairman ng parliament. Pakinggan mo ako. Si Molan ay nakasuot ng angkop na dark blue na formal na suit, na may mahabang buhok na nakakulot sa likod ng kanyang ulo, mukhang malinis at maayos. Ang kanyang mga mata ay malalim at matatag, nang walang pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa ng iba. Nag-alinlangan ang tagapagsalita, ngunit hindi siya pinigilan. Sa mga kalapati, si Molan na ngayon ang tunay na pinuno. Sa pamamagitan ng dovish backlash, mayroon na siyang mataas na posisyon sa parlamento. Higit pa rito, sa panahong ito ay ang panahon na ang mga dragon ay walang pinuno, at ito rin ang panahon kung saan ang lahat ay nasa estado ng kalituhan. Mas mabuting may tumayo at magsabi ng kung ano-ano kaysa sa ganitong gulo. Kasabay ng sigaw ni Molan, muling itinuon ng mga kongresista ang kanilang mga mata sa podium, at natural nilang nakilala si Molan. Nabawasan din ng husto ang ingay. Seryoso ang mukha ni Molan, lahat, bakit tayo nakaupo dito? Kinakatawan lang ba natin ang ating mga sarili? Hindi, kinakatawan natin ang 10,000 tao sa Daoluo Federation. Sa ilalim ng kanilang rekomendasyon na tayo lamang kung gayon ikaw ay kwalipikadong umupo rito at pag-usapan ang mga usapin ng Estado. Kung tayo man ay sumuko, kung gayon ang Daoluo Federation, at kahit na ang lahat ng tao ay nahati na sa labas ng mundo. Mga kalapati, mga neutral, at iba pa. Sabi ng mga tao na ako ang kinatawan ng mga kalapati, hindi ako papayag na sumuko, 3 araw na lang ang mayroon tayo sa mundong ito. Ang mga sundalo sa front line ay ginugol ang kanilang buhay. Napakaraming sundalo ang namatay sa lamig, malayo sa hilaga. Ano ang ginawa natin habang nakaupo dito sa mainit na bulwagan? Kung hindi man lang natin sila mabigyan ng espiritual na suporta, tayo anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong maupo dito? Ngayon, ito ang sandali na ang Daoluo Federation ay buhay at patay, at ito rin ang sandali na dapat tayong magkaisa at labanan ang malakas na kalaban ng sama-sama. Hindi tayo maaaring sumuko. Kung tayo ay susuko, ang Federation ay magiging magulo kaagad. Mayroon lamang pagpupursage, tanging pagkakaisa. Posibleng umasa ng isang himala. At least, dapat nating tiyakin na kapag ang nasa ilalim ng pamamahala ay hindi magulo. Himala, darating talaga ang sakuna sa harap ng mga dayuhang nilalang na iyon, tayong mga tao ay dapat ding tumayo at mamatay ng may dignidad. Ang kanyang mga salita ay matunog at makapangyarihan, na parang kahit na ang mga tagaytay ng bintana ng buong Parliament Hall ay nanginginig. Kung nawala lang ang ingay, pagkatapos ay lumabas ang kanyang mga masasayang salita, natahimik na ang mga manunood. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang isang malakas na boses ay labis na kailangan. Ang mga parlamentaryo na maaaring maupo dito ay kumakatawan sa isang partido man lang, at sila ay may malaking impluwensya sa Federation. Lahat ng lumabas sa nakaraang video ay talagang kamangha-mangha, lalo na ang kumpletong pagkatalo ng third generation fleet, na nagpanik sa lahat. Bagaman maraming tao ngayon ang gustong magtanong, gaano kalamang ang isang himala? Gayunpaman, ang higit na kailangan nila ay ang hitsura ng gulugod na ito. At walang alinlangang tinipon ni Molan ang mga puso ng mga tao sa pinakamahalagang sandali na ito. Hindi na sila binigyan ni Molan ng oras para mag-isip, at nagpatuloy sa pagsasalita ng malakas, kaya, iminumungkahi ko. Nang sabihin niya ang 5 salitang ito, kusa siyang huminto, at lumakas ang kanyang aura. Ang pinakamahalagang bagay para sa amin ngayon ay magkaisa ang mga tao, magkaisa bilang isa, at magbigay ng pinakamalaking espiritual na suporta sa mga sundalo sa frontline. Gusto naming sabihin sa kanila, sa parlamento, sa lahat ng mga tao.
Samahan mo sila. Mingdo. Nakatingin sa lilang araw sa kalangitan, ang mga tao ay nataranta. Paminsan-minsan, nagmumula sa mga lansangan ang ilang di pagkakasundo na tunog. Maraming tindahan ang nagsara. Lalo na yung mga tindahan na nagbebenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa loob lamang ng isang araw, tumataas na ang presyo ng iba't ibang pang-araw-araw na pangangailangan ngunit patuloy pa rin itong dinaragdagan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang pang-aapi na nahulog mula sa langit ay totoo. Tila nararamdaman ng lahat ang nakakatakot na pang-aapi na iyon. Ito ay dapat na isang kalamidad, at ito ay halos naging pinagkasunduan ng lahat. Ang punto ay isang buong araw na, walang inilabas na balita ang gobyerno, at kahit lahat ng media ay ipinagbawal. Ang mga taong may kaunting pag-iisip ay hulaan na may malaking bagay na nangyari, at ito ay isang malaking kaganapan na nakakaapekto sa buong federation. Central Square. Ito ang pinakamaunlad na lugar sa Mingdo, na may maraming landmark na gusali. Ang pagdating ng mga tagalabas ay din ang ginustong destinasyon ng mga turista. Siguradong darating at titingnan. Ang ilang mga advanced na teknolohiya para sa paggamit ng sibilyan ay madalas na ipinapakita dito. Halimbawa, narito ang unang malaking screen ng Soul Guide sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-update, nandoon pa rin ang malaking screen, ngunit ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa orihinal. Ang facade ng landmark na Federal Building sa Central Square, isang malaking screen na 120 metro ang taas at 40 metro ang lapad, ay palaging federal. Ang pinakamalaking display. Maraming mga federal na kumpanya ay handang magbayad ng mataas na presyo upang bilhin ito upang i-play ang kanilang sariling mga ad, at ipinagmamalaki ito. Sa oras na ito, nagpe-play ang isang ad sa malaking screen, ngunit walang pumapansin sa nilalaman nito. Kahit na ang mga taong humihinto at nanunood sa mga karaniwang araw ay napakakaunti. Biglang nagdilim ang screen, at biglang nawala ang liwanag na nagniningning sa paligid. Ang mga taong dumadaan dito ay nagmamadaling napalingon dito dahil sa pagbabago ng liwanag. Sa susunod na sandali, muling umilo ang screen. Isang babaeng may dignidad at magandang mukha ang lumabas sa big screen. Ang napakalaking tunog ay kumalat sa pamamagitan ng Soul Guide loudspeaker sa buong Central Square. Hindi lamang dito, lahat ng media, lahat ng Soul Guide na mga istasyon ng TV, lahat ng panlabas na malalaking screen, sa sandaling ito, sa loob ng saklaw ng buong federation, lahat ay naging larawang ito. Kumusta sa lahat, ako ang federal member na si Molan. Biglang huminto ang lahat ng taong nanunood sa screen. Lahat sila ay may premonition at ibinaling ang kanilang mga mata sa screen sa harap nila sa unang pagkakataon. Hupang Yin kasamang dumating upang bigyang pansin. Ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng bawat isa sa kanila. Natahimik sandali si Molan, ang susunod na gusto kong ipahayag sa inyo ay masamang balita. Bilang isang kinatawan ng Parliament, isang kinatawan ng gobyerno, bawat isa sa inyo ay may karapatang malaman ang tungkol sa mahahalagang bagay tungkol sa kaligtasan ng Federation. 6,000 taon na ang nakalipas. Ito ay isang kwento, ang panimulang punto ng kwento, simula sa unang pagkakataon na bumaba ang Abyss Plane 6,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay ang malalakas na lalaki ng Shrek Academy, Tang Sect, Spirit Spreading Tower, at Temple of War, na pinamunuan ang mga sundalo ng Federation at itinaboy ang mga mananakop na ito sa unang pagkakataon. Bumalik sila, at muli silang nagdala ng mga sakuna. Itinuro ng banal na espiritu ang lobo sa silid. Ang susunod mong makikitang larawan ay ang madugong porma sayon ng pagpatay sa Diyos ng ilog na ginawa ng 10,000 tao bilang mga sakripisyo. Ito ay narito. Sa kritikal na sandali, ito ay Shrek Academy at Tang Sect muli. Ginamit nila ang kanilang buhay upang bumuo ng napakagandang kaluwalhatian. Muli nilang winasak ang sabuatan ng kalaban. Nasira sa wakas ang Blood River God Killing Array. Gamit ang madilim na asul na boses, nagsimulang ipakita sa malaking screen ang ilang dating ganap na lihim na mga imahe. Ang mga imahe ay maingat na na-edit upang i-highlight ang mga Soul Master na sinubukan ang kanilang makakaya upang makipaglaban sa kaaway sa digmaang ito. Mga kawal. Ang nakita ng mga tao ay nag-aatubili ang mga sundalo na lumaban sa larangan ng digmaan. Ang nakita ko ay ang buong lakas ng pag-atake ng mga sundalo. Nasira ang Blood River God Killing Array, at tila naging kalmado ang lahat sa ngayon. Ang linya ng depensa ay muling itinatag. Nang makahinga ng maluwag ang lahat, lumipat ang larawan sa dagat, at muling lumitaw ang Demon King, ang pagkakatawang tao ng Demon Whale King ng Deep Sea, na muling nagparamdam sa mga tao. Sa sandaling ito, si Hanhai Daoluo Zenji, na nakasuot ng uniforme ng militar at may dalang nagniningning na bituin sa kanyang mga balikat, ay lumitaw sa ibabaw ng dagat. Labanan ang Demon Emperor. Ito ay isang labanan kung saan hinahamon ng Mala-Diyos ang antas ng Diyos. Ang lahat ng mga larawan ay kinunan ng mga satellite. Alam mo, ang mga ordinaryong tao ay bihirang magkaroon ng akses sa mga Soul Master, lalo pa ang pakikipaglaban sa antas na ito. Ang larawan ay ganap na nakakaakit ng atensyon ng lahat. Si Hanhai Daoluo Zenji ay nagpakita ng isang walang katulad na malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban.
Ang kanyang mga banggaan sa Demon Sovereign ay paulit-ulit na lumikha ng isang eksena tulad ng pagkawasak ng langit at lupa, na naging dahilan upang ang mga tao ay hindi makahinga. Kung hindi dahil sa larawang ito na inilaan ng Federal Parliament, natatakot akong isipin ng lahat na isa itong special effects na palabas. Sa sandaling ito ba ay talagang isang espesyal na epekto? Siyempre hindi, ito ay isang tunay na labanan. Nakita ng mga tao ang 4-character battle armor ni Chen Xinji, at nakita kung gaano kalayo ang mararating ng mga nangungunang powerhouse sa kontinente. Kasabay ng mga paliwanag ni Molan paminsan-minsan, hindi maiwasan ng lahat na makita ito ng may sigasig. Sa wakas, natalo si Han Haidaoluo, at sa sandaling mahulog siya sa dagat, isang malungkot na kalagayan ang kumalat sa puso ng mga tao. Chen Xinji, nawala. At ang kabilang partido, Demon Sovereign, ay isang Diyos. Sa sandaling ito, dumating si Light at Dark Daoluo Longyeo. Nang makita ng lahat siya at si Chen Xinji na nabubuhay at namamatay na magkasama, sa mga huling sandali ng coronation ng forefront. Hindi mabilang na mga tao ang napaluha. Hindi nila alam na ang mga powerhouse ng mainland, ang mga powerhouse ng militar, ay nagbabantay sa kanila ng kanilang buhay sa isang malayong lugar na hindi pa nila napupuntahan. Nahulog ang dalawang matinding Daoluo. Sa gilid ng screen, muling lumabas ang direksyon ng Abyss Channel. Naging puspusan na naman ang labanan. Ang hukbong federal ay patuloy na umatras, at patuloy na tinataboy ng makapangyarihang mga kaaway. Ang unang linya ng depensa ay nawala, at ang pangalawang linya ng depensa ay nawala. Nakuha ang gilid ng burol, at pinangunahan ng Abyss Spirit Dragon ang nakakatakot na hukbo ng kailaliman upang patuloy na atakehin ang linya ng depensa. Ang mga kalyadong sundalo ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ng mga tao ang isang figure na pamilyar sa kanila. Prinsesa ng Silver Dragon na si Guyana. At nang ipakilala siya ni Molan, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng bagong may-ari ng Tower ng Spirit Pagoda. Para sa mga tao, maaaring ito ang pinakamalakas na pamilyar sa kanila, dahil lahat sila ay nakakita ng paligsahan sa martial arts sa screen, at mas naaalala nila ang patalastas na nagsulong ng Silver Dragon Princess. Ang mga magagandang babae ay palaging mas kaakit-akit, lalo na kung mayroon silang malakas na lakas at katayuan. Ito ay mapapanood ng lahat. Pinangunahan ni Guyana ang mga dalubhasa ng tao na puwersahang labanan ng opens iba ng kaaway. Biglang napuno ng sigla ang mga nanood. Sa wakas, bumalik si Tang Wulan. Nang lumitaw siya sa larangan ng digmaan na nakasuot ng Golden Dragon Moon language. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng tagay sa gitnang plaza ng Mingdo. Biglang umalangaw ang mga tagay sa buong plaza. Nilabanan ni Tang Wulan ang Demon Emperor, at pinatay ni Guyana ang Ling Emperor. At sa sandaling ito, nagsimulang bumagsak ang malakas. Nang mamatay sina Feng Daoluo Leng Yaoju at Dark Phoenix Daoluo Leng Yulay ng araw na iyon, natahimik ang mga tao. Ito ay hindi isang pagganap, ngunit ito ay talagang mamamatay. Lumitaw ang infrasonic aircraft, at nang ang makapangyarihang koponan ng Tangmen Daoluo Palace ay nakipagtulungan sa Blood God Legion at sa Air Force, sa wakas, kasama nila ang infrasonic aircraft, nasugpo ang opens iba ng hukbo sa kailaliman. Lahat ay hindi makahinga ng maluwag, lahat ay gumagalaw sa magandang direksyon. Sa sandaling ito, ang Demon King ay nagmungkahi ng taya para sa 3 kompetisyon. Ang larawan ay bumalik sa madilim na asol. Ang kasunduang ito sa pagsusugal, nang walang pag-aproba ng parlamento, napag-usapan at napagkasunduan ng frontline commander at mga powerhouse. Dahil umaasa sila na mas maraming sundalo ang mabubuhay. Naniniwala ako, pinapanood nila ngayon ang larawan. Oo, marami sa kanila ang mga pamilya ng mga sundalo sa harap. Ang ating mga bayani ay hindi duwag at hindi ibinahagi ang responsibilidad sa lahat. Sa halip, ginagamit nila ang kanilang buhay at protektahan ang kanilang mga damit. Aminin ko na kung ibabalik nila ang balita sa Federation sa unang pagkakataon, hindi papayagan ng Federation ang taya na ito. Gayunpaman, hindi sila maaapektuhan ng kapalaran ng dayuhang monarch, at nakagawa na sila ng desisyon. Maaaring hayaan ng isa na mabuhay ang higit pang mga sundalo. Ang susunod na desisyon. Bilang isang federal na miyembro, kinokondena ko sila sa ganoong pag-uugali. Ngunit bilang isang babae na ang pamilya ay namatay na lahat sa kamay ng aking puso, lahat sila ay bayani ng Espiritu Santo. Nang sabihin ni Molan ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay lubos na namumula. Ang kanyang mga labi ay masikip, ngunit ang kanyang emosyon ay nahawaan ang lahat. Bayani, oo, bayani sila. Lalo na ang mga pamilya ng mga frontline na sundalo, ang hukbo ng milyon-milyong tao ay may kaugnayan sa hindi bababa sa milyon-milyong mga pamilya. Biglang nakatatak sa kanilang isipan ang salitang, bayani. Bumalik ang larawan sa frontline. Nakumpleto na ang pagpapangkat sa federal na bahagi. Si Yutian Daoluo Guanyu ang namuno sa unang pangkat ng mga Gods of War sa larangan ng digmaan. Magsimula ng isang labanan sa mga abyssal powerhouses. Hindi umatras si Kang Long Daoluo ng Gang Yi, ipinagtanggol ang porma sayon sa kapinsalaan ng putol na braso. Nang lumitaw ang martial arts fusion technique na Haori Tianqin sa larangan ng digmaan, ang bawat mamamayan ay hindi maiwasang kumulo sa sigasig. Ngunit sa sandaling ito, ang kalaban ay nagpakita ng matinding lakas.
Ang makapangyarihang Abyss Demon Emperor ay nagdulot ng matinding pressure. Ang mas maraming Tian Daoluo Guanyu, isang hakbang ay naging isang Diyos. Pinatunayan ng kanyang mga aksyon ang pundasyon ng Templo ng Digmaan. Isang nakakagulat na shot, isang mainstay. Ang mabangis na lobo na si Daoluo at ang kalaban ay parehong patay, at ang kanyang huling malalim na mga mata ay malalim na nakatatak sa puso ng lahat ng nanunood sa labanan. Bayani, bayani sila. Sa halaga ng kanilang sariling mga sakripisyo, ang dalawang extreme Daoluo sa wakas ay nanalo ng lubusan sa labanan. Mas maraming Diyos ng digmaan ang nakaligtas. Gayunpaman, nahulog sila magpakailanman. Napakatatag at napakatahimik nila. Lahat sila ay tunay na bayani. Mas maraming tao ang umiyak. Kung sinabi na ang ilang mga tao ay may mga pagdududa dahil sa mga proactive assertions ng mga frontline powerhouses sa ngayon, kung gayon, sa oras na ito, ang lahat ng mga pagdududa ay naging luha ng kaguluhan. Malakas ang ibig sabihin ng pananagutan. Yutian Daoluo at Ferocious Wolf Daoluo. Sabihin sa amin ang kanilang buhay. Pakisabi sa akin kung sila ang mga bayani ng Federation. Oo, ang tugon ni Shanho Tsunami ay halos umalingaw sa buong Daoluo continent. Biglang, ang isang enerhiya na tinatawag na pananampalataya ay kumalat ng hindi nakikita sa hangin. At sa paglitaw ng hiningang ito, maging ang pressure na tila nagmumula sa madilim na araw sa kalangitan ay hamina ng husto. Nagsimula ang ikalawang labanan. Nang lumitaw si Jiu Gungay, nagulat ang lahat. At nang makita nila na sinusunog ng banal na espiritu na si Daoluo Yali ang kanyang sariling buhay, kahit na sinusunog ang sarili niyang kaluluwa, sinusunog ang Ghost Emperor ng paulit-ulit, at sa wakas ay namatay na kasama niya. Hindi ko alam kung ilang tao ang napaiyak. Hindi mabilang na tao ang nailigtas ni Yali sa kanyang buhay. Ang pangalan ng unang kagandahan sa Federation ay umiral ng maraming taon. Napakaganda ng kanyang tao, at ang mas maganda ay ang kaluluwa. Isa itong Extreme Daoluo, ang tanging healing system Extreme Daoluo sa buong kontinente. Nahulog din sa laban na ito. Ang huling veteranong Extreme Daoluo sa Shrek Academy. Sunod, nahulog si Lan Muzi. Pinalamig ni Wu Zhangkong ang yelo. Ang lahat ng mga eksenang ito ay nakakaapekto sa puso ng bawat isa. Bayani, lahat sila ay bayani. Upang maprotektahan ang kontinenteng ito, pumunta sila sa kamatayan, kahit na ito ay kamatayan, sila ay magdadala ng tagumpay sa kontinente. Sa wakas, ang kontemporaryong Poseidon Pavilion Master ng Shrek Academy, ang Master ng Tang Sect, at si Tang Wulan ng Golden Dragon Moon. Ang Master ng Spirit Pagoda, ang Silver Dragon na si Wulan Guyana ay nasa entablado. Pinangunahan nila ang 6 Shrek Monsters at si Majin Chi para harapin ang kombinasyon ng Demon Emperor at Lie Emperor. Sa labanang ito, napabuntong hininga ang lahat ng nanunood. Nang hawakan ni Tang Wulan ang kamay ni Guyana, nang bumaba ang Diyos ng Dragon. Lahat ay nagyaya. Ang Demon Emperor ay natalo at namamatay. Sa wakas ay nakamit ng sangkatauhan ng isang malaking tagumpay. At sa sandaling ito, lumapit ang Abyss Sovereign, at lumabas ang kanyang hindi nakakakilabot na boses. Ang kumpletong pagsasabuatan ay walang pasubali na ipinarating sa screen. Ang Tononabik sa nakaraang sandali ay napalitan kaagad ng walang kapantay na galit, at ang mga tao ay nasa sabik. Nagsimula muli ang labanan, at nang makita ng mga tao ang mga sumasayaw na dragon na ipinatawag ni Tang Wulan, hindi nila maiwasang magtiwala. Ngunit sa susunod na sandali, ang sage sa kailaliman ay nagdala ng kawalan ng pag-asa. Ang frontline ay natalo, at si Tang Wulan ay natama ng malakas at namamatay. Sa sandaling ito, tumayo sina Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo. Ang mga emosyon ay gumagalaw sa kalangitan, at ang kalaliman ay ipinagbabawal. Dalawang extreme Daoluo ang muling nagsakripisyo. At nang tinataka ng liwanag na kalasag ang kalaliman sage at ang daanan. Nag-freeze ang larawan. Hanggang ngayon, nahihirapan pa ring huminga ang mga taong nasa larawan ng manunood. Sa wakas ay alam na nila kung bakit dumating ang kadiliman at kung bakit lumitaw ang lilang araw. Hindi ito itinago ng Federation, at iniharap sa kanila ang mga katotohanan. Ang hindi lang nila alam ay itinatago ni Molan ang eksena kung saan ang tatlong malalaking fleets ay natalo din ng Abyss Sovereign sa mga larawang ito. Hindi kayang tamaan ng ganito kalaking dagok ang nagkakaisang puso. Ang inaasahan ni Molan ay pukawin ang pananampalataya ng lahat, hindi para mawalan sila ng pag-asa. 3 araw, mayroon lang tayong 3 araw. Ang selyo ay maaaring tumagal ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, ang Abyss Sovereign ay sisirain ng selyo at darating. May balita pa lang mula sa frontline, Tangmen Sect Master, Shrek Academy si God Pavilion Master Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan ay nasa kapayapaan at nasa proseso na ng pagbawi. Siya ay maaaring maghahanda para sa isang buhay, kapag nakumpleto na siya. Lahat ng nakikita mo ay nangyari sa dulong hilaga. Kapag tinatamasa natin ang ordinaryong ngunit mapayapang buhay, may mga ganoong grupo ng mga tao na nagsusunog ng dugo at nagsusunog ng buhay para sa ating kaligtasan. Ginagamit nila ang kanilang buhay para sa kapalit, upang dalhin sa atin ang kapayapaang ito. Sa oras na ito, ano ang dahilan kung bakit kailangan nating magkalat ng kaguluhan? Ang dapat nating gawin ngayon ay gamitin ang ating espiritu at ang ating mga paniniwala para suportahan sila.
Dapat nating gamitin ang ating mga aksyon para sabihin sa kanila na sa likod nila, mayroong 70 milyong kababayan. Kami ang kanilang pinakamalakas na suporta. Sila ay nasa ipaglaban tayo sa kanilang buhay, ngunit kahit na ano ang tagumpay o pagkatalo, sila ay ating mga bayani. Lahat ng mga kahihinatnan, ibinabahagi natin sa kanila. Kami ay kumbinsido na ang bawat kaaway ng Upperton ay magdadala ng tagumpay. Nagdadala sa atin. Mga kababayan, oras na para ibigay ang inyong mga tagay. Magkaisa tayo sa iisang puso at ipagsigawan ang ating mga bayani. Ang mga larawan ng inyong pagsigaw, mga larawan ng inyong suporta, ipapasa natin sa ating mga kawal sa lalong madaling panahon. Sila, oo ang mga cutest people, sila ang ating mga bayani at ating mga mandirigma. Nag-freeze ang larawan. Tahimik ang buong kontinente. Sa susunod na sandali, hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw, Doro, halika, Federation, halika. Nagsimulang tumunog ang mga sigaw, halika Tangmen, halika na sa Shrek Academy. Halika, Spirit Pagoda, halika, Templo ng Digmaan. Halika, Northwest Legion, halika Western Legion. Mga bayani, halika na. Ang mga hiyawan na kumalat sa buong kontinente, ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng kontinente. Ang mga eksena ng mga bayani ay nakakabigla sa mga ordinaryong puso. Ang bawat tao ay may sariling dugo, at ang mga tao ay likas na mayroon din ito. Ang dapat gawin ni Mulan ay pag-isahin ang puso ng mga tao at pag-isahin ang kanilang kalooban. Ang mga pagbabago sa kalangitan ay naging imposible na itago ang lahat, kaya ibunyag lamang ang mga katotohanan. Itago lang ang mga bagay na masyadong negatibo. Halimbawa, ang maling desisyon at pagkatalo ng Western Legion. Halimbawa, ang 3 pangunahing fleets ay nawasak. Ay highlight ang mga eksena ng mga bayaning namamatay para sa bansa. Ang kapangyarihan ng paniniwala ay hindi nasa salat, ngunit sa maraming pagkakataon, mayroon din itong malaking mahiwagang kapangyarihan. Sa sigaw na iyon, tila naging maliwanag ang langit. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nakakuha ng higit na liwanag, at ang lilang araw sa kalangitan ay tila hamina ng naaayon. Nakatayo sa harap ng bintana ng opisina sa itaas na palapag ng Parliament, tumingin si Mulan sa labas at nakinig sa tunog na nakaharang ng soundproof na salamin ngunit tila malinaw pa rin. Bakas sa mga mata niya ang pagod. Ang opisinang ito ay pag-aari ng tagapagsalita. Pahiram sa kanya pansamantala. Let her post everything before here. Sa parliamentary plenary meeting noon, nagkaroon ng oposisyon sa bagay na ito, ngunit karamihan sa mga boses ay sumuporta sa kanya. Nagulat si Mulan, kahit sa mga lawin, mahigit 2/3 ng mga kongresista ang piniling suportahan ito. At ngayon mukhang tama ang ginagawa niya. Ang Daoluo Federation ay hindi kailanman naging kasing nagkakaisa at nagkakaisa gaya ngayon. Kuya, anong magagawa, nagawa na ni ate para sayo. Next, depende talaga sayo. Lumikha ng isang himala, kailangan ng Federation ang himalang ito. Magagawa mong magtagumpay. Nang magising si Tang Wulan mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, madilim pa rin ang lahat sa labas. Isang kakaibang pakiramdam ng transparency ang kumalat sa buong katawan, ito ay isang hindi pangkaraniwang komportableng pakiramdam. Ang buong tao ay tila nag-sublimate, at ang pakiramdam na ito ay lumitaw lamang ng ilang beses sa kanyang buhay, at isa sa mga ito ay noong nabuo niya ang ikalimang singsing ng espiritu at naging anak ng kalikasan. Mayroon din kapag sinisira ang unang layer ng selyo ng Golden Dragon King. Sa oras na ito, napakalinaw ng pagbabagong ito, sa panloob na pagtingin sa mga panloob na meridian. Ang bawat bahagi ng mga meridian ay tila nilagyan ng malabong gintong pula. Kung ang kanyang dating katawan ay isang hindi tumutulong na gininto ang katawan, na malapit sa antas ng Diyos, kung gayon ay malinaw na maramdaman ni Tang Wulan na kahit papaano sa pisikal na antas, siya ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Nag-recondensed ang core ng dragon, pumutok ng mas malakas, nagbabadya ang gintong pulang ilaw, at may kakaibang emosyon na nakapaloob dito. Ano ang nangyayari dito? Anong nangyari? Malabo lamang na naalala ni Tang Wulan na tila siya ay tinamaan ng malakas. Bahagyang namulat, unti-unting bumalik ang alaala, na nagpapaalala sa lahat ng nangyari noon, at ang alaala ay nagpalubog din sa kanyang puso ng hindi sinasadya. Hindi ako patay. Dinilat niya ang kanyang mga mata, diretso siyang umupo. Nang bumalik ang kamalayan sa katawan, ang una niyang naramdaman ay ang pamilyar na halimuyak sa paligid. Naka-cross-legged si Guyana sa upuan sa tabi niya, at nang bumangon si Tang Wulan, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Sa isang pares ng magagandang purple na mata, likas ang kinang, na may kaunting sorpresa. Gising ka na. Oo. Nang makita siya, biglang nanlambot ang mga mata ni Tang Wulan, at napagtanto niya na ito ang silid kung saan siya nagpapahinga sa kampo. Sa sandaling ito, silang dalawa lang ang nasa kwarto. Ano ang problema? Hindi man lang ako namatay. Naramdaman ko noon na ang mapangwasak na dulot ng kataas-taasang artifact ng Abyss Sovereign ay hindi ko kayang ayusin ng mag-isa. Siya nga pala, ang 2 korona ng pagsinta at kalupitan. Sa oras na iyon, nakita din ni Tang Wulan ang kanilang martial arts fusion skills, ngunit sa oras na iyon, ang kanyang buong pagkatao ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang kanyang perception ay napakahina.
Medyo lumabo ang mga mata ni Guyana, bumantong hininga siya at sinabing, ginamit nila ang kanilang buhay bilang presyo para pansamantalang isara ang kalaliman, na iwan tayo ng 3 araw. Ngayon ay lumipas na ang 1 araw. Ito ay si Amorous Dauluo. Ituro mo sa akin, hayaan mo akong iligtas ka sa lovesick heartbroken red na ibinalik mo sa akin. Sinabi mo sa kanya na ibigay sa akin ang lovesick heartbroken red. Tumango si Tang Wulan at mapait na ngumiti, sa hindi inaasahan, ito ay gagamitin sa akin sa huli. Hindi nakakagulat na pakiramdam ko ay naging iba na ako. Kumislap ang liwanag sa magagandang mata ni Guyana, iba talaga. Kung tama ang pakiramdam ko, ang iyong katawan ay tunay na umabot sa antas ng Diyos. Bagamat ang iyong paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay nasa quasi-God level pa rin, ngunit ang lakas ng iyong katawan ay ganap na napromote sa ilalim ng epekto ng lovesick heartbroken red. Ito ang nagbigay sa iyo ng pundasyon upang tunay na maging isang Diyos. Bumantong hininga si Tang Wulan, gayunpaman, kung gusto mong talunin ang Sage of the Abyss, natatakot ako na hindi pa rin ito sapat. Tiningnan siya ni Guyana ng malalim at sinabi, Wulan, hindi ka masisiraan ng loob. Ikaw na ngayon ang pinuno ng buong sangkatauhan. Ngayon ang lahat ay naghihintay na dalhin natin sa kanila ang himalang ito. Kung tayo man ay pinanghihinaan ng loob, kung gayon, ang sangkatauhan ay talagang tapos na, at ang Daoluo continent ay tapos na rin. May kaunting pait sa sulok ng bibig ni Tang Wulan, oo. Hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. Pero, may paraan ba talaga tayo ngayon? May paraan ba? Nang marinig ang pangungusap na ito, kumislap ang mga mata ni Guyana at bahagyang nagbago. 1 oras lang bago magising si Tang Wulan, mayroon na talaga siyang paraan. Guro, hindi ka na maaaring mag-alinlangan pa. Ito ang tanging paraan natin. Kung hindi, kapag ang kontinente ng Daoluo ay nilamon na ng kailaliman, ang 10,000 Beast platform ay hindi naiiral. Sa oras na iyon, talagang imposibleng pagsamahin ang kapangyarihan ni Tang Wulan na Golden Dragon King at ibalik ang katawan ng Dragon God. Panginoon, kahit na hindi mo maibabalik sa antas ng tunay na Dragon God, basta't lunukan mo si Tang Wulan at kunin ang Dragon God Core bilang iyong ugat. Maaaring hindi mo kalabanan ang Abyss Sovereign. Lord, hindi ka na mag-alinlangan pa. Gawin mo na. Bar. Panginoon. Sinabi ni Guyana sa malalim na tinig, Wulan, dapat may paraan tayo. Pagkatapos mong kunin ang Akasha Heartbroken Red, ang iyong katawan ay nakataas sa antas ng Diyos. Kapag ginamit natin muli ang Dragon God Transformation, makakayanan mo ang mas malakas na lakas. Hindi dahil ang ating Dragon God ay hindi sapat na malakas, ngunit ang ating orihinal na katawan ay hindi maaaring tumanggap ng ganoong kalakas na puwersa. Kaya't ang ilan ay kailangan nating gawin ang 2 araw na maging malakas. Lahat ng puwersang maaaring pakilyusan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Guyana, nag-isip si Tang Wulan. Sa araw na iyon, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang labanan ang Abyss Sage, ngunit hindi pa rin nila nagawang labanan. Ang lakas ng Abyss Sage ay maaari lamang ilarawan bilang hindi maarok, at kasama ng super divine na sandata na iyon, ang Heavenly Sacred Krakang Abyss Halberd, ito ay sadyang hindi magagapi. Sa estado ng Dragon God Transformation, ni isang suntok ay hindi niya napigilan. Maaaring pansamantalang kontrolin ng hindi tiyak na bagyo ang kalaban, ngunit ito ay panandalian lamang. Ang susi ay kahit na kontrolado ang kalaban, wala siyang paraan para patayin ang kalaban. Ito ang pinakamahalagang bagay. Kung hindi mo maaaring takutin ang kabilang partido, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan. Ano ang iba pang paraan na maaaring pumatay sa kalaban? Habang nakadikip ang mga kamay sa harap niya, sumimangot si Tang Wulan. Ang Poseidon Trident ay isa ring super divine na sandata, ngunit kung tutuusin, hindi niya lubos na maipapakita ang kapangyarihan nito tulad ng ginawa ng kanyang ama. Mayroon na siyang super magic weapon, at ang kanyang lakas ay hindi mapapabuti sa loob lamang ng 2 araw. Ang lakas ng pag-atake na kayang suportahan ng isang katawang antas ng Diyos ay mahirap pa ring saktan ang kalaban. Natural na nakita ni Guyana ang kanyang sakit sa oras na ito, at nagkusa na sumulong at hawakan ang kanyang kamay. Naramdaman ang lambot at kasalana ng kanyang palad, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay magkaharap, at ang kanyang paghinga ay naririnig. Ang silver-haired at purple na mga mata, ang maganda at kaakit-akit na mukha ay malapit sa kanyang harapan, na naging dahilan upang lumitaw si Tang Wulan sa isang panandaliang ulirat. Sa kanyang isipan, isang ideya ang pumasok sa hindi malay. Buti sana kung wala sa gyera. Go you, parang ganito, laging kasama mo. Biglang sabi ni Tang Wulan. Kumaway ang mga mata ni Guyana, at isang napakakomplikadong liwanag ang sumilay sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit kinuha ang mga kamay ni Tang Wulan at marahang inilagay ito sa kanyang mga pisngi. Malambot ang mukha niya pero may kaunting lamig. Nang hawakan niya, naramdaman na lang ni Tang Wulan na parang isang apoy sa kanyang katawan ang biglang tumaas, at ang na-recondensed na core ng dragon ay pumipintig ng marahas. Sumandal siya sa halos subconsciously at hinalikan ng malalim ang mapupulang labi nito. Binuksan ni Guyana ang kanyang mga braso, ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, ipinikit ang kanyang mga mata, at isinandal ang kanyang maselang katawan sa mga bisig ni Tang Wulan.
Nagsimulang uminit ang malamig na katawan, na sinusunog ang katawan at puso ni Tang Wulan. Sa wakas, ang mga labi ay nahahati. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa, how they hope that this moment is eternal. Wulan. Mahinang sabi ni Guyana. Ha! Naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang matamis na halimuyak, at ang buong tao ay lubusang nalubog dito. Sa sandaling ito, ayaw niyang mag-isip pa ng kung ano-ano. Mukhang hindi ko ito seryosong sinasabi sa iyo. Mahinang sabi ni Guyana. Ano? Biglang hinigpitan ni Guyana ang kanyang mga braso at niyakap siya ng mahigpit, mahal kita. Mahal na mahal kita. Niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang buong katawan, at hinigpitan din ang kanyang mga braso. Sa sandaling ito, tila nabuksan ang lahat ng butas ng kanyang katawan. Ang simpleng tatlong salita ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Mahal din kita. Ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig, at lahat ng sakit ay nawala sa simpleng pangungusap na iyon. Sa kabila ng maraming paikot-ikot at napakaraming sakit, hindi na ito mahalaga. Malumanay na sinabi ni Guyana, gaano man kahirap, at anong halaga ang kabayaran. Gaano man kalaki ang responsibilidad mo o anumang misyon ang dapat mong gawin, hindi mo ito mababago. Mahal kita. Wulan, siguradong magkakasama tayo. Kahit na ito magtatagal, mahabang panahon. Ang panahon ang magpapadali sa lahat. Ang hindi nakita ni Tang Wulan ay nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang mga mata ni Guyana ay may kakaibang tiyaga at paniniwala. Hinaplos ni Tang Wulan ang kanyang pilak na buhok, hindi na ako magtatagal, mahaba. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Para sa mga susunod na henerasyon. Guyu, dapat kayanin na ng katawan ko ang mas mataas na antas ng selyo ng Golden Dragon King. Tulungan mo ako, gusto kong masira ang ika-16 na selyo. Kailangan ko ng higit na lakas. Bahagyang nanginig ang katawan ni Guyana, ngunit nagpakawala siya ng malambot na, Agad na kumalat ang mainit na hininga, at sa marahas na paghampas ng core ng dragon, sa wakas ay nagkaroon ng pahiwatig ng init sa nagyayelong mundo nitong malayong hilaga. Lahat ng pressure at sakit ay nakalimutan na lahat sa sandaling ito. Sa malayong hilaga, sa maliit na kwartel na ito, ang kanilang mga katawan at isipan ay pinaghalo sa isa't isa. Sa marahas na tibok ng pusong iyon, walang humpay nilang pinakawalan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang mga layer ng depensa ay patuloy na inilatag sa tuktok ng bundok. Ang mga sundalo ay kumilos ng mekanisado. Bagamat alam nila na maaaring walang silbi ang lahat ng ito, nagsusumikap pa rin sila. Ang walang cap-ares na mapang-epong puwersa na dinala ng Abyss Sovereign ay nagpabigat sa puso ng lahat. Para sa kanila, maaaring huli na talaga ang susunod na 2 araw. Kung hindi dahil sa mahigpit na disiplina ng militar, kaakibat ng pananampalatayang hatid ng hirap ng malalakas na tao, natatakot ako na baka magkaroon ng pag-aalsa ang militar. Gayunpaman, alam ng bawat isa sa kanila na ang lahat ng kanilang ginagawa ngayon ay walang kabuluhan. Ano ang function? Ang 3 pangunahing fleets ay naglaho na may isang suntok lamang mula sa isa't isa. Gaano man sila kahirap, paano nila magagawang talunin ang kalaban na hindi kayang talunin? Ang karamihan sa mga sundalo ay hindi alam kung ano ang Abyss Plane, tanging sila ay mga dayuhang mananakop. Gayunpaman, ang mga intruder na ito ay masyadong malakas. Beep! Tumunog ang malupit na sipol, na siyang sipol ng emergency assembly. Kung ito ay normal, kakabahan agad ang lahat at magpupulong kapag nakarinig ng ganoong sipol. Ngunit ngayon, ang bilis ng mga sundalo ay mas mabagal, at ang lahat ay tila mahina. Tumagal ito ng hindi bababa sa 3 beses sa normal na oras, at ang lahat ng mga talento ay natipon. Hindi tulad noon, hindi nag-uudyok ang mga opisyal, dahil alam naman ng lahat na sa panahong ito, malapit nang bumagsak ang emosyon ng bawat isa, at kung hindi maganda ang isa, maaaring bumagsak talaga. Isa-isang itinulak ang malalaking screen, sa iba't ibang lugar, sa harap ng mga sundalo. Bagamat marami ang namatay sa mga nakaraang labanan, ang pagkatalo sa pangunahing larangan ng digmaan ay mas mababa kaysa sa 3 pangunahing fleets. Ang malalaking barkong pandigma ng 3 malalaking fleets ay karaniwang nawasak ng Abyss Saint King, ngunit marami pa ring maliliit na barkong pandigma ang nakaligtas, tulad ng ilang mga powerhouse na sumugod sa labas ng barkong pandigma sa tamang panahon. Para sa Sage of the Abyss, ang mga pag-iral na ito na hindi banta sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Hindi nagsalita ang mga opisyal, at sunod-sunod na umilo ang malaking screen. Ang imahe ay ipinakita sa kanila sa unang pagkakataon. Minamahal na frontline na mga sundalo, ako ang Federal Councilor Mo Lan. Una sa lahat, sa ngalan ng Federal Parliament, gusto kong sabihin sa inyo, ito ay mahirap na trabaho. Ang madilim na asul na marangal at magandang mukha ay lumitaw sa malaking screen, at ang kanyang matamis na boses sa wakas ay naakit ang mga sundalong naruroon. Lahat ng nasa frontline ay alam na ng Parliament. Alam ng bawat isa sa amin na ginawa ninyo ang inyong pinakamahusay na pagsisikap. Kayo ang gumagamit ng inyong dugo at buhay para protektahan ang Federation at ang aming paraiso. Bawat isa sa inyo, lahat sila ay tunay na bayani. Sa ibaba, may ilang mga larawan para sa inyo na panoorin. Dahil gusto naming ipaalam sa inyo na hindi kayo lumalaban ng mag-isa. Bumagsak ang boses at nagbago ang larawan.
Mingo, ang gitnang parisukat. Kilala bilang ang pinakamalaking parisukat sa Daoluo Federation, ito ang may pinakamalawak na lugar. Sa sandaling ito, walang lugar upang tumayo. Puno ng tao ang buong square. Ang tunog ng pagsipol ng bundok at ang tsunami ay kumalat sa buong barak sa susunod na sandali. Doro, halika, ang Federation. Halika, Tangmen, Shrek Academy. Halika, Spirit Pagoda, halika, Templo ng Digmaan. Halika, Northwest Legion, halika Western Legion. Mga bayani, halika na. Ikaw ang pinakamahusay, mangyaring patuloy na bantayan kami. Dapat mayroong isang himala sa isang isip. Kami ang iyong pinakamalakas na suporta. Isang matandang lalaki, lumuluhang nakatingin sa screen, napalaki ang mukha sa screen, nabulunan siya at umiyak, anak, hinihintay ka ni mama na bumalik. Anak, proud si nanay sa iyo. Buhay ka pa man o patay na sa labanan, ikaw ang bida sa puso ni nanay. Kung buhay ka pa, nakita mo na ba ito? Ang daming naghihintay sa iyo. Magbabalik si nanay. Napaluha rin ang isang babaeng may hawak na bata, sumigaw siya, halika. Kailangan nating talunin ang mga masasamang bastos na iyon, para sa ating mga anak. Kailangan mong bumalik ng buhay. Isa-isang boses na tuwang-tuwa, isa-isang malungkot na boses, isa-isang masayang boses. Isang puso. Lumiliko ang larawan, East Sea City. Umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng kalye ang tunog ng pagsipol ng bundok at tsunami. Ang larawan ay lumiliko muli, Heavendale City. Sa paligid ng mga gusaling itinayong muli, hindi mabilang na ingay ang sumugod sa kalangitan. Sunod-sunod na syudad, isa-isang sumigaw. Tila narinig ng mga sundalo sa Far North ang tawag mula sa Federation. Unti-unting nagningning ang dati nilang mapurol at desperado na mga mata, at unti-unting tumulo ang mga luha sa kanilang madilim na mga mata. Oo, lahat ng ginagawa nila ay may kabuluhan, at lahat ng ginagawa nila ay para mas mabuhay itong mga taong sumisigaw para sa kanila. Pinuprotektahan nila ang Federation, at pinuprotektahan ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Bawat isa sa kanila ay isang bayani. Nahaharap sa dilema ng pagkamatay anumang oras, sa ilalim ng sitwasyong ito, bigla akong nakarinig ng isang tawag mula sa inang bayan at mula sa Federation. Unti-unting kumalat ang maiinit na emosyon, na kumalat sa puso ng bawat isa. Kung ano ang pinigilan sa kanilang mga puso sa wakas ay nagsimulang sumugod palabas. Mabuhay ang Federation. Hindi ko alam kung sino yun, ang unang umuungal sa hysterics. Sa isang iglap, ang sobrang sabik na hininga ay sumabog sa sandaling iyon. Mabuhay ang Federation, mabuhay ang Daoluo. Ang nakakabaliw na sigaw ng mga sundalo ay kumalat sa buong hilaga sa isang iglap. Ang ningning ng langit ay nagmumula sa pagtawag ng pagkakaisa ng lahat ng tao. Kapag ang takot ay umabot sa sukdulan nito, ang pagputok ng lakas ng loob ay nakakabaliw sa bawat isa sa kanila. Sa sandaling ito, sila ay mga panatiko. Ito ay isang panatiko na handang ibigay ang lahat para protektahan ang inang bayan at ang unyon. Oo, sa likod nila ay ang kanyang umiiyak na ina at ang kanyang asawa na nakahawak sa bata. Hindi sila nag-iisang lumalaban dito, lahat ng ginagawa nila ay nasa mata ng kanilang mga kamag-anak. Ang ginawa nila ay tinawag nilang bayani. Bakit lumaban? Para sa Federation, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Para sa isang oras, ang moral na bumagsak na sa sukdulan ay tulad ng isang nagliliyab na apoy, at ito ay itinapon muli ng mainit na langis, at ito ay sumiklab. Nandoon ang malalaking screen, at walang tigil ang mga hiyawan. Pansamantalang tumunog ang madilim na asol na boses, mga sundalo sa harapan, ang gusto naming sabihin sa inyo ay kasama namin kayo. Palagi kaming magpapasaya sa inyo at sisiga para sa inyo. Ibigay ang lahat ng aming maibibigay. Palaging magsaya para sa inyo. Ang pagtatapos ng digmaang ito. Kung kami ay mananalo, gagawa kami ng mga himala at kaluwalhatian. Ang sasalubong sa inyo ay ang pinakamainit na yakap at mga bulaklak. Ang kaluwalhatian na ito ay matatalo sa inyo, kung kami ang makakasama sa buhay. Dugo ng ating mga tao at ang kaluwalhatian ng Daoluo Federation ay nasa iyo pa rin. Lalong naging matindi ang mga sigawan. Oo, ang malalaking screen na ito ay palaging ilalagay dito. Sa likod nila, ang hiyawan at hiyawan ng 10,000 kababayan ay patuloy na sasamahan ng bawat sundalo sa larangan ng digmaan hanggang sa wakas. Ito ang unang digmaan sa buong bansa sa kasaysayan ng tao. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, lahat ay lumahok sa digmaan. Walang nakakaalam kung ito na ang huling digmaan, ngunit ang kailangan lang nilang gawin ay gawin ang lahat ng mayroon sila at walang pagsisihan. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang biglang tumunog. Boom, 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 boom. Ang mga sundalo, na kumukulo sa sigasig at nagsimulang sumigaw ng galit na galit, ay agad na huminto, at hindi nila namamalayan na lumingon sa direksyon ng Abyss Channel sa unang pagkakataon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan nila na ang tunog ay hindi nagmula doon, ngunit mula sa isang bundok. Mataas ang taas ng bundok doon. Ang mainit na gininto ang pula ay sumambulat na parang blowout. Ang gintong dragon ay pumailan lang sa kalangitan, na may dalang hindi kapani-paniwalang mainit na aura, tulad ng isang gintong araw, na agad na nagniningning sa lupa ng maliwanag. Ibinuka ng gintong dragon ang mga pakpak nito at nagpakawalan ng nanginginig na pag-awit ng dragon.
Ang madamdaming dragon na umuungal at ang lilang sikat ng araw sa malayong kalangitan ay nagbanggaan sa isa't isa. Tila naging mas maliwanag ang dulong hilaga. Mingdo Central Square. Kung paanong nakikita sila ng mga sundalo sa frontline, sa malaking screen, makikita rin ng mga tao dito ang lahat ng nasa frontline. Nang umakyat sa langit ang malaking gintong dragon, tumigil din ang hiyawan ng mga tao, dahil hindi nila alam kung ano yun. Golden Dragon King, iyon ang Golden Dragon King. Iyan ang ating Dragon Emperor Daoluo Tangwulan, gumaling na siya, naging mas malakas siya. Halika na, kapatid. Mula kay Molan, puno ng pananabik, kahit nanginginig ang boses ay umalangaw-ngaw sa Federation. Dragon Emperor Daoluo, iyon ay ang Dragon Emperor Daoluo na natamaan ng husto noon. Naka-recover na ba siya? Sa sumunod na sandali, ang hiyawan ng mga bundok at tsunami ay 10 beses na mas malakas kaysa dati, umalangaw-ngaw sa buong kontinente ng Daoluo. Kaagad pagkatapos, isang malaking pilak na dragon ang bumangon sa himpapawid, hinahabol ang gintong dragon na umaangat sa hangin, na nagpupuno sa isa't isa. Nilampasan pa ng nakakasilaw na liwanag ang lilang araw sa kalangitan. Prinsesa ng Silver Dragon na si Guyana. Sila ang nanguna sa mga puwersa ng koalisyon ng tao hanggang sa kasalukuyan, at sila ang muling natalo sa makapangyarihang mga kaaway. Nandyan pa rin sila, may pag-asa ang lahat. Oo, may pag-asa ang lahat. Ang Golden Dragon Moon Language Battle Armor ni Tang Wulan ay ganap ding naayos ang sarili sa oras na ito. Nakasuot ng isang buong set ng armor sa labanan, tumayo siya sa himpapawid at tumingin sa lupa. Sa sandaling ito, marahas ding tumataas ang dugo sa kanyang puso. Nakita at narinig din niya ang mga larawang nakita at narinig ng mga sundalo. Oo, nasa likod nila ang libu-libong kababayan. Gaano man kalakas ang kalaban, wala silang karapatang umatras. Ang magagawa nila ay gawin ang anumang kinakailangan upang talunin ang makapangyarihang mga kaaway. Isang berdeng gintong halo ang dahan-daw ang lumabas sa katawan ni Tang Wulan. Bigla, siya at ang mga katawan ni Guyana ay na-render ng isang layer ng berdeng ginto. For more videos, click on the notification bell.